Magandang umaga po. Itatanong ko lang po sana kung saan dito ang bahay ni Benji de Guzman. Tanong ni Anthony sa isang ale na nagwawali sa harapan ng bahay nito. Benji de Guzman? Si Kapitan yun. Doon banda. Kumanan ka dyan sa susunod na kanto. Yung unang bahay? Kila Kapitan Benji yun. Nagpasalamat naman dito si Anthony at lumakad na nga siya patungo sa daan na tinuro ng ale. Kararating lang ni Anthony sa Manila ng umagang yon matapos ang 12 oras na biyahe mula sa kanilang probinsya. Kakagraduate lang ng binata sa kolehiyo at nagpunta siya doon sa Manila para maghanap ng trabaho. Masaya si Anthony dahil sa wakas ay unti-unti na niyang natutupad ang kanyang mga pangarap na matulungan ang kanyang pamilya. Doon titira si Anthony sa bahay ng kanyang tiyuhin na dati ring kapitan ng barangay. Ito ay si Benji de Guzman. Panganay na kapatid ito ng tatay ni Anthony. Tao po, Tito Benji. Sambit ng binata nang makarating na siya sa bahay na itinuro sa kanya. Ilang saglit nga lang ay lumabas na ang kanyang tiyuhin. Anthony, pamangkin, kamusta ka na? Tuwang-tuwa na sambit ni Benji nang makita niya ang binata. Niyakap niya pa nga ito matapos niya itong pagbuksan ng gate. Lumakad sila papasok sa loob ng bahay. Doon ay nagawang pagmasdan ni Anthony ang bahay ng kanyang tiyuhin. Dalawang palapag ito pero halatang lumang bahay na napag-iwanan ng panahon. Yari lang ito sa kahoy. May malawak din itong bakuran kung saan maraming puno ang naroon. Mabuti naman at nandito ka na, Anthony. Para kahit paano, may makakasama na ako sa bahay. Mula nang mamatay ang tita Christy mo, mag-isa na lang ako dito. At yung mga pinsan mo, ewan ko kung may plano pa silang bisitahin ako dito sa Pilipinas. Sambit ni Benji kay Anthony. Mag-isa na lang kasi sa buhay ang mahigit 50 anyos na matandang lalaki. Namatay na kasi ang asawa nito na 5 taon na rin ang nakalipas. May 3 anak si Benji. 2 dito ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Habang ang panganay naman ay pamilyado na pero doon lang din nakatira sa Maynila. Anthony, ito ang magiging kwarto mo. Dating kwarto ito ng Kuya Jimboy mo. Pero nang magpunta na siya sa Amerika, naging tambakan na lang to. Kaya nga agad kong pinalinis nang malaman kong magpupunta ka dito. Napangiti naman si Anthony. Salamat po, Tito Benji. Sa totoo lang, hindi rin naman po ako magtatagal dito. Nagtuloy-tuloy naman ang kwentuhan ng magtiyuhin hanggang doon sa sala. Bakit naman plano mong agad na umalis dito sa bahay? Hindi mo ba gusto na kasama ako? Bahagyang tumawa naman ang binatang si Anthony. Hindi naman po sa ganun, Tito Benji. Pero syempre, nakakahiya pa rin kung magtatagal ako dito. Lalo pat kaya nga ako nandito para magtrabaho. Kaya sa oras na medyo stable na po ang kinikita ko, hahanap po siguro ako ng apartment na matutuluyan. Umalma naman doon si Benji. Anthony, kung makapagsalita ka naman parang hindi kita pamangkin. Dumito ka hanggat kailan mo gusto. Pero alam mo, sobrang proud na proud sa'yo ang papa mo nung huli kaming nagkausap. Kaya dapat, magsumikap ka pa at huwag mo silang bibiguin. Napangiti naman si Anthony. Kaya nga po ako nandito at para din talaga kila mama at papa. At para makapagkolehiyo na rin po yung kapatid kong si Annie. Tumango naman si Benji. Tama yan. Naalala ko, ganyan na ganyan din ako nung kabataan ko. Kailangan lang ng pagsisikap para maging inspirasyon ka sa ibang tao. Tingnan mo ko dito. Kahit pa na hindi na ako kapitan ng barangay, matindi pa rin ang respeto sa akin ng mga taga dito. Sumagot naman si Anthony. Kaya nga po hindi ako nahirapan na hanapin tong bahay nyo kasi kilalang kilala po pala talaga kayo dito, no? Sa kasagsagan ng kwentuhan ng magtiyuhin ay lumapit doon ang isang dalagang kasambahay. Dala nito ang kape at tinapay para sa binatang si Anthony. Tila napatigil naman si Anthony nang makita ang magandang dalaga. Nagtama pa saglit ang kanilang mga mata hanggang sa magsalita si Benji. Paulina, ilagay mo nga sa refrigerator itong buko pie na pasalubong nitong pamangkin ko. May meriendahin ko yan bukas. Tumango naman ang dalaga na si Paulina. Sige po, Ninong Benji. Agad din na tumalikod ang dalaga at doon ay nagtanong naman ang binata sa kanyang tiyuhin. Tito Benji, sino po siya? Sumagot naman si Benji. Siya si Paulina. Inaanak ko na kinuha kong kasambahay.
Tumango naman ang binata hanggang sa napansin ni Benji ang mga ngiti sa kanyang pamangkin. O bakit ganyan ang mga ngiti mo? Nagagandahan ka kay Paulina, no? Umalma naman ang binata. Hindi naman po, Tito Benji. Tumawa naman si Benji. Pamangkin, alam ko na mga ganyang tinginan ng mga lalaki sa babae. Napagdaanan ko na yan. Napakamot naman sa ulo si Anthony. Nagulat lang po ako. Parang ang ganda po kasi ni Paulina para maging isang kasambahay. Hanggang sa tumingin ng seryoso si Benji sa kanyang pamangkin. Ito lang ay papaalala ko sa iyo, Anthony. Titira ka dito sa bahay pero wag na wag mong madidiskartihan yang si Paulina. Napakunot ang noo ni Anthony na parang nagtataka sa sinabi ng kanyang tiyuhin. Hindi po, Tito Benji. Nandito po ako para magtrabaho. Tumayo naman na si Benji. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Sige na, magmeryenda ka na muna tapos magpahinga ka na rin. Lumakad naman na si Benji papunta sa kanyang kwarto. Doon ay napaisip naman si Anthony sa tila biglaang pag-iiba ng mood ng kanyang mahigit 50 anyos na tiyuhin. Sa unang araw ay ramdam ni Anthony ang matinding pagkabagot doon sa bahay ng kanyang tito Benji. Nagkataon pa na wala doon ang kanyang tiyuhin dahil madalas itong makipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Doon nakatambay si Anthony sa bintana ng kanyang tinutuluyang kwarto. Kausap niya ng mga oras na yon ang kanyang nanay na si Alma. Opo ma, wala lang po dito si Tito Benji at pumunta po sa mga kaibigan niya. Sumagot naman si Alma mula sa kabilang linya. O basta, wag na wag kang magpapasaway dyan. Matanda na ang Tito Benji mo kaya wag na wag mo siyang gagalitin. Bahagyang tumawa ang binata. Ma, hindi naman po ako pasaway. Saka nga po pala, pinipigilan po ako ni Tito Benji na kumuha ng apartment kapag nakapagtrabaho na po ako. Gusto niya po na dito na lang daw po muna ako sa bahay nila. Nagbuntong hininga si Alma. Ewan ko ba naman kasi sa yung bata ka kung bakit gusto mo pang bumukod. Nandyan na nga ang Tito Benji mo para tulungan ka. At saka mas maganda na yan para may kasama siya dyan sa bahay. Alam mo naman na puro na sa ibang bansa na ang mga pinsan mo kaya mag-isa na lang yan sa buhay. Napakamot sa ulo si Anthony. Ma, may kasama naman po pala dito si Tito Benji. Nandito po yung dalagang inaanak niya na kinuha niyang kasambahay. Tapos ma, alam mo ba? Maganda yung kasambahay ni Tito Benji. Doon ay nagbanta naman ang kanyang ina. Hay nako Anthony, umayos ka ha? Baka naman puro pambababae lang ang gawin mo dyan sa Maynila. Bahagyang tumawa na lang si Anthony. Matapos makausap ni Anthony ang kanyang ina, ay nagpunta siya saglit doon sa baba ng bahay. Hanggang sa napatigil siya nang makita niya ang dalagang si Paulina. Nakatapis lang ito ng tuwalya at kalalabas lang ng banyo. Lumakad ang dalaga papunta sa likod bahay. Hindi napigilan ni Anthony na sundan ang magandang dalaga. Nagtago siya sa kusina at nakita naman niya si Paulina na kasalukuyang nagsasampay ng damit. Doon ay hindi nagawang alisin ni Anthony ang mga mata niya sa dalagang kasambahay at bahagya pang nagkasala ang mapaglaro niyang isipan. Tila naramdaman naman ni Paulina na parabang may mga matang nakatingin sa kanya. Sa paglingon niya ay mabilis naman na nagtago si Anthony. Huminga ng malalim si Paulina at agad nang pumasok sa loob. Hanggang sa hindi sinasadyang magkabanggaan sila ng binata. Napatigil naman ang binata. Pasensya na Paulina, nasaktan ka ba? Humakbang ang dalaga paatras sa binata. Anong ginagawa mo dito? Ilang segundo pa bago nakasagot si Anthony. Ano kasi, naghahanap ako ng maiinom na tubig. Pasensya na talaga. Napayakap pa si Paulina sa kanyang sarili para matakpan ang sariling katawan. Nandoon sa refrigerator ang tubig. Tumango naman si Anthony. Doon ay agad na rin na lumakad paalis si Paulina at nagtungo sa kanyang kwarto para magbihis. Napasandal sa pinto ang dalaga at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Alas 11 na ng gabi ay hindi pa rin nakakatulog ang binatang si Anthony. Nakahiga lang siya doon sa kwarto at nakatingala sa kisame.
Doon ay naiisip pa rin niya ang kahihinatnan ng buhay niya sa Maynila. Sa tanan ng buhay ni Anthony ay iyon pa lang ang unang pagkakataon na malayo siya sa kanyang pamilya. Pero kailangan niyang gawin ito. Panganay kasi sa dalawang magkakapatid si Anthony. Kaya nga malaki ang expectation sa kanya ng kanyang mga magulang nang matapos niya ang kolehiyo. Habang nagmumuni-muni ang binata, ay tila nakarinig siya ng yabag ng mga paa na nagmamadaling bumaba ng hagdan. Napaisip si Anthony kung kaya't lumabas siya ng kwarto para tingnan kung may tao. Nang sumilip siya sa hagdan ay nakita niyang nakapatay ang ilaw sa baba ng bahay. Hindi na iwasan na makaramdam ng takot si Anthony dahil nga luma na ang bahay ng kanyang tiyuhin at napakalaki pa nito. May 4 na kwarto ito sa ikalawang palapag. Ilan pa nga sa mga kwarto doon ay naging tambakan na lang ng mga lumang gamit. Bumaba si Anthony sa sala para alamin kung may tao na naroon hanggang sa nakarinig siya ng kaluskos sa kung saan. May tao ba dyan? Nagtungo ang binata sa kusina at binuksan ang ilaw doon. Hanggang sa napatigil siya nang makita niya doon sa sulok si Paulina na kasalukuyang nagtatago. Paulina? Anong ginagawa mo dyan? Napatigil si Paulina. Nang sandaling yon ay kinakain kasi ng dalaga ang buko pie na pasalubong pa nga ni Anthony sa kanyang tiyuhin. Nakaramdam ng kaba si Paulina. Wag mo kong isusumbong kay Ninong Benji. Napaisip si Anthony sa sinabi nito at pinagmasdan ang dalaga na halatang takot na takot. Bakit naman kita isusumbong? Kumakain ka lang naman. Bahagyang napayuko si Paulina. Doon lang naalala ni Anthony na silang dalawa lang ni Benji ang nakapaghapunan. Ibig mong sabihin, hindi ka kumain ngayong gabi? Hindi naman na nakasagot pa si Paulina hanggang sa inalalayan nga ni Anthony ang dalaga at pinaupo doon sa dining table. Kumuha pa nga si Anthony ng ilan pang pagkain sa refrigerator para ibigay sa dalaga. Paulina, kumain ka rin itong prutas. Huwag ka mag-alala. Kapag hinanap yan ni Tito Benji bukas, sasabihin ko na ako ang kumain. Matipid na ngumiti si Paulina. Naupo rin naman si Anthony sa bakanting upuan at pinagmasdan niya ang dalagang kumakain. Paulina, nasabi mo sa akin kanina na hindi ka nakapaghapunan kasi nasunog mo ng plancha ang damit ni Tito Benji. Madalas ka ba niyang ginugutom? Ilang segundo pa bago sumagot si Paulina. Hindi naman, Anthony. Hindi lang niya ako pinapakain kapag mainit ang ulo niya. Katulad na nga lang kaninang umaga. Doon ay nakaramdam ng awa si Anthony sa dalaga. Kung ginugutom ka pala niya dito, bakit hindi ka nalang umalis? Nagbuntong hininga si Paulina. Hindi naman ako pwedeng umalis dito ng basta-basta na lang, Anthony. Lalo pang napaisip ang binata. Hindi ko maintindihan, Paulina. Hindi ba't inaanak ka ng tito ko? Pero bakit parang inaalila ka niya dito? Matipid na ngumiti ang dalaga. Malaki ang utang ng pamilya ko kay Ninong Benji. Nasunog kasi ang bodega na negosyo ni Ninong Benji sa probinsya namin at ang tatay ko ang namamahala doon. Hindi naman namin alam kung saan namin kukunin ang pera para maibalik ang pera ni Ninong Benji. Gusto niyang ipakulong si Papa pero hindi na lang niya ginawa. At bilang kabayaran, kailangan kong sumama kay Ninong Benji dito sa Maynila. Sabi sa akin ni Papa, nag-iipon na sila para mabayaran si Ninong Benji. At sa pagkakataon na yun, doon lang ako makakabalik sa amin. Hindi na iwasan ni Paulina na mangilid ang kanyang mga luha habang nagkikwento sa binata. Matinding awa naman ang nararamdaman ni Anthony para sa dalaga. Gusto niya man itong tulungan pero alam niyang wala rin siyang magagawa. Lalo pa nga at magsisimula pa lang siya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Nasa 2 taon na rin na inaalila si Paulina ng matandang ninong nito. 16 anyos si Paulina nang kunin siya ng kanyang ninong Benji sa probinsya. Sa kasalukuyan ay 18 anyos na ang dalaga. Mas bata ito ng 3 taon kay Anthony na 21 taong gulang na. Naging maginhawa din ang pakiramdam ni Paulina ng gabing yon matapos niyang mairaos ang kanyang gutom.
Nandoon siya sa kanyang kwarto at hindi niya maiwasan ang mapangiti dahil sa kabaitan na pinakita ng binata. Ang binata na bago nilang kasama doon sa bahay. Sa pagkakataon na yon ay tila nagkaroon ng kaunting kapanatagan si Paulina dahil tila naging kakampi niya ang pamangkin ng kanyang ninong Benji. Isang umaga ay nakaharap sa salamin ng binatang si Anthony. Lumabas ang kanyang kagwapuhan sa suot niyang asul na polo. Ang araw kasi na yon, ang unang araw ng binata sa papasukan niyang trabaho. Sa pagbaba niya sa sala ay naabutan niya doon ang kanyang tito Benji na nagbabasa ng dyaryo. Napangiti naman ang matanda nang makita niya ang kanyang pamangkin. "Pamangkin, sa porma mong yan, parang ang yaman-yaman mo na." Biro pa nga ni Benji. Bahagya namang tumawa si Anthony. "Hayaan niyo po Tito Benji, sa unang sahod ko po, magiinom po tayo at libre ko po lahat." Natawa naman si Benji. "Sige ba? Aasahan ko yan pamangkin. Good luck sa unang araw mo sa trabaho." Tumango naman si Anthony. "Sige po Tito Benji, mauna na po ko." Lumakad palabas ng gate si Anthony pero bago pa siya makalabas ng gate ay isang dalaga ang humabol sa kanya. "Anthony, sandali lang." Napalingon si Anthony at nakita niya si Paulina na nagmamadaling lumakad palapit sa kanya. Inabot ni Paulina ang isang lunchbox sa binata. Napakunot naman ang noo ni Anthony. "Paulina, para sa akin ba to?" Tumango naman ang dalaga. "Pinaghanda kita ng lunch mo." Bahagyang tumawa ang binata. "Ano ka ba naman Paulina? Hindi mo na kailangan gawing to. Meron naman sigurong kantin na malapit doon sa opisina. Pwedeng doon na lang ako kumain." Nagpamulit naman si Paulina. "Please, kunin mo na Anthony. Kahit dito man lang makabawi ako doon sa kabaitan na pinakita mo sa akin nung nakaraang gabi." Saglit pa nga na napatingin si Anthony sa dalaga hanggang sa unti-unti rin siyang napangiti. "Sige, maraming salamat dito sa pabaon mo Paulina. Mauna na muna ako." Nagkaroon rin naman ng malaking ngiti sa labi ng dalaga matapos tanggapin ni Anthony ang hinanda niyang baon para dito. Nang makaalis si Anthony ay sinundan pa ito ng tingin ni Paulina hanggang sa marinig na nga niya ang boses ng kanyang ninong Benji mula sa loob ng bahay. "Paulina, nasaan ka ba?" Nagmamadali naman na lumakad ang dalaga papasok sa loob ng bahay. "Ninong Benji, bakit po?" Seryosong tumingin sa kanya ang matandang lalaki. "Saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinahanap." Agad naman na umisip ng dahilan si Paulina. "Ninong Benji, naglinis lang po ako saglit sa bakuran." Umirap si Benji at tinalikuran ang dalaga. "Sumunod ka sa akin sa kwarto." Doon ay lumakas ang kabog ng dibdib ng dalaga. Nakaramdam siya ng kaba dahil alam niya ang sunod na mangyayari. Nang sumunod nga siya sa kwarto ni Benji, ay agad na siyang hinatak nito at hinalikan sa labi. Matapos diyon ay hiniga siya nito sa kama at sinimulan siyang babuyin. Sa mga ganong pagkakataon ay hindi na pumapalag pa si Paulina dahil alam niyang iba magalit ang kanyang ninong Benji. Sa kasagsagan ng mga kaganapan ay tahimik lang siya at kusang dadaloy ang kanyang mga luha. Wala na ngang nagagawa ang dalaga kundi ang magpaubaya. 2 taon na rin na nararanasan ni Paulina ang mga makamundong gawain sa piling ng kanyang ninong Benji. 2 taon na rin na nagtitiis ang dalaga sa lahat ng pang-aalipin at kababuyang ginagawa sa kanya ng matandang lalaki. Sa bawat araw na lumilipas ay tila lumalala pa nga ang mga ginagawa sa kanya nito. Gusto mang kumawala ng dalaga pero alam niyang wala rin siyang magagawa pa kundi ang sumunod na lamang. Isang banta kasi ang binitiwan ng dating barangay captain na si Benji. Sinabi nito na makukulong ang ama ni Paulina kung hindi nga nito mababayaran ang utang na pera nito, at dahil na rin sa pagiging alipin ng sakim na lipunan ay ang dignidad na nga lang ng dalaga ang alam niyang maaaring maging kabayaran sa kanilang pagkakautang.
Kinagabihan ay magkasabay na kumakain ang magtsuhin na sina Benji at Anthony. Kinikwento ni Anthony ang mga kaganapan sa unang araw niya sa trabaho. Grabe Tito Benji, napakasungit ni Attorney Mendoza. Nagkamali lang naman ako ng encode kanina doon sa pinapagawa niya. Tapos nagalit na siya kaagad sa akin. Alam naman niya na kabago-bago ko lang doon sa opisina nila. Hindi nga naiwasan ni Anthony ang maglabas ng sama ng loob sa kanyang tiyuhin. Isang masungit kasi na abogado ang amo niya doon sa opisina. Isang law firm kasi ang napasukang trabaho ng binata. Bahagyang tumawa naman si Benji sa mga kwento ng kanyang pamangkin. Anthony, normal lang ang mga ganyan. Dapat masanay ka na kagad sa kanya. Lalo pat wala ka namang choice dahil siya ang nagpapasahod sa iyo. Tumango naman si Anthony. Kung sa bagay, sadyang naninibago lang po siguro talaga ako. Sa kasagsagan ng kanilang hapunan ay naisip ni Anthony ang dalagang kasambahay. Tito Benji, nasaan po pala si Paulina? Bakit po hindi natin siya kasabay na kumain? Bahagyang tumawa si Benji. Ano ka ba naman Anthony? Ang katulong, hindi sumasabay sa amo sa kapagkainan. At baka nakakain na rin yun. Kumain ka na lang dyan at wag mo na siyang intindihin. Napaisip naman ang binata sa sinabi ng dating kapitan hanggang sa naglakas loob siyang magtanong dito. Tito Benji, pinagalitan niyo po ba siya kanina? Napatingin si Benji sa binata hanggang sa sinagot niya rin ito. Pinagalitan ko nga siya kanina. Paano ba naman kasi? Hindi niya sinabay kanina ang polo na gagamitin ko sa barangay affair na gaganapin sa Sabado. Namomroblema tuloy ako sa masusuot ko. Sa pagkakataong yon ay naalala ni Anthony ang mga sinabi sa kanya ni Paulina na hindi nga siya pinapakain ng dating kapitan sa tuwing nagagalit ito sa kanya. Sinadya ni Anthony na magtira ng kaunting pagkain para sa dalaga at napansin pa nga ito ng kanyang tiyuhin. Anthony, tapos ka na kumain agad? Kumain ka lang at sayang naman itong ulam kung itatapon lang. Umalma naman ang binata. Tito Benji, huwag naman po nating itapon itong pagkain. Masama po ang nagtatapon ng grasya. Ang mabuti pa, itatago ko na lang po sa refrigerator itong matitirang ulam. Tapos baka baunin ko na lang po ito bukas sa opisina. Tumango naman si Benji. Ikaw ang bahala. Katulad ng sinabi ni Anthony ay tinabi niya nga ang natirang pagkain. Kinagabihan ng mahimbing na ang tulog ng dating kapitan na si Benji ay bumaba nga sa kusina si Anthony. Doon ay kinuha niya ang natirang pagkain noong sila ay naghapunan at dinala niya ito sa kwarto ng dalagang kasambahay. Anthony, anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Anthony sa dalaga. Alam kong gutom ka Paulina, kaya ito, sinadya ko na magtira ng pagkain para sa iyo. Kinabahan naman si Paulina. Anthony, hindi mo dapat ginagawa to. Kapag nakita ka ni Ninong Benji, siguradong idadamay ka rin niya sa galit niya sa akin. Nagpumilit naman ang binata. Huwag mo na munang isipin yon Paulina. Kesa naman na mapuyat ako kakaisip kasi alam kong may kasama ako dito sa bahay na nagugutom. Saglit na napatigil si Paulina at nagbuntong hininga siya. Sanay na rin naman na ako Anthony. Nagagawa ko rin naman ng tiisin ang gutom ko. Napakunot ang noo ng binata. Sanay? Nagagawang tiisin? Kung totoo yan, edi sana hindi mo kinain yung buko pay nung nakaraang gabi. Napatingin si Paulina sa binata ng seryoso hanggang sa tumawa si Anthony. Doon ay hindi na rin napigilan ng dalaga ang kanyang mga ngiti. Natawa na lang din siya na napapailing at pinatuloy ang binata sa loob ng kanyang kwarto. Doon sa loob ng kwarto ay nakapagkwentuhan pa ang dalawa habang kumakain ang dalaga. Kinikwento ni Anthony ang kanyang buhay kay Paulina. Akala ko nga, hindi ako makakatapos ng pag-aaral. Noong nakaraang taon kasi, naaksidente si Papa sa minamaneho niyang tricycle. Dahil doon, hindi siya nakapagtrabaho. Pero pinilit kong hindi huminto sa eskwela. Habang nag-aaral ako, pumasok ako bilang isang crew sa isang fast food doon sa probinsya namin. At sa awa na rin ng Diyos, nakaraos naman. Napangiti naman si Paulina.
Congratulations, Anthony. Masipag ka pala, no? Ngumiti din naman ang binata. Ako? Mas masipag ka kaya? Biruin mo, nagtatrabaho ka kay Tito Benji kahit pa na hindi ka naman niya pinapasahod. Matipid na ngumiti ang dalaga. Buhay rin naman kasi namin ni Papa ang nakasalalay dito, kaya kailangan kong tiisin. Napatigil naman si Anthony at nagbuntong hininga siya. Paulina, pasensya na kung wala akong magawa para tulungan ka. Kita mo naman, parehas lang naman tayo nang galing sa pamilya na walang wala. Sumagot naman si Paulina. Ayos lang, Anthony, hindi rin naman ako umaasa. Masaya na ako na nakilala kita. Kasi kahit paano, naramdaman kong may kakampi na ako dito sa bahay. Doon ay napangiti si Anthony hanggang sa napatingin siya sa kanyang relo. Paulina, hating gabi na pala. Kailangan ko nang bumalik sa kwarto ko. Maaga pa kasi ang pasok ko bukas sa trabaho. Tumango naman si Paulina at hinatid pa nga ang binata sa pinto. Muling humarap si Anthony sa dalaga. Saka nga pala, Paulina, hindi na natuloy ng binata ang kanyang sasabihin dahil sa pagharap niya sa dalaga ay hindi nila inaasahang pareho na magiging ganon kalapit ang mukha nila sa isa't isa. Nagawang titigan ni Anthony si Paulina sa mga mata nito. Malakas naman ang kabog ng dibdib ng dalaga nang tila makulong siya sa mga titig ng mabait na binata. Parehong malalim ang kanilang mga paghinga hanggang sa umiwas na nga ng tingin si Paulina at humakbang paatras. Doon na rin nagawang magsalita ni Anthony. Pasensya na, Paulina. Gusto ko lang sanang sabihin na wag mo nang pakialaman ang mga labahin ko dun sa kwarto ko. Nakakaya naman kung ikaw pa ang gagawa nun. Sumagot naman si Paulina. Pero Anthony, yun kasi ang utos sa akin ni Ninong Benji. Ngumiti si Anthony. Akong bahala. Hindi mo ko kailangan pagsilbihan dahil nakikitira lang din naman ako dito. Sige na, matulog na tayo. Lumakad naman na palabas si Anthony. Saglit pa siyang kumaway sa dalaga. Ngumiti lang din si Paulina hanggang sa sinara na nga niya ang pinto ng kwarto. Saglit pa na napatungkod si Anthony sa nakasarang pinto at napabuntong hininga siya. Doon kasi ay tila may kakaiba siyang naramdaman sa kanyang puso habang magkatitig sila sa mata ng dalaga. Anthony, noong isang araw ko pa hiningi sa iyo ang report na to. Bakit naman ngayon lang natapos? Sambit ni Attorney Mendoza. Ito ang boss ni Anthony doon sa kanyang trabaho. Attorney, pasensya na po pero may mga nirevise lang po ako na data na nakuha ng empleyadong pinalitan ko. Tumingin ng seryoso si Attorney Mendoza sa binata. That is not a valid reason. It took 3 days bago mo sa akin napasa ito. Alam mo ba kung gaano kahalaga ito sa akin? Bahagyang napayuko si Anthony. Pasensya na po, Attorney Mendoza. Hindi naman tumigil ang abogado. Pasensya lang? Wala ka na bang ibang sasabihin? Napakunot ang noo ni Anthony. May dapat pa po ba akong sabihin, Attorney? Umirap naman ang lalaking abogado. Sige na, umalis ka na nga lang sa harapan ko. Katulad ng sinabi ni Attorney Mendoza ay agad na ring lumabas si Anthony sa opisina ng kanyang boss. Doon sa hallway ay napabuntong hininga na lamang siya matapos siyang muling mapagalitan nito. Alauna na ng tanghali nakapunta si Anthony doon sa kantin para mananghalian. Marami pa kasi siyang tinapos na trabaho. Habang kumakain ang binata ay napatigil siya sa boses na kanyang narinig. Nag-iisa ka yata ditong kumain. Pwede ba akong sumabay? Sa pagtingala ni Anthony ay nakita niya ang kanyang boss na si Attorney Mendoza. Attorney, kayo po pala. Sige po, ayos lang po sa akin. Ngumiti ang lalaking abogado at naupo nga sa bakanting upuan. Sumabay siyang kumain sa kanilang bagong empleyado. Bakit nag-iisa ka dito? Napakamot saglit sa ulo ang binata. Hindi na po ako nakasabay kina Julius. May tinapos pa po kasi akong trabaho. Bahagyang tumawa si Attorney Mendoza. Anthony,
Minsan nga pag-isipan mo ang mga karapatan mo dito sa opisina. Napakunot ang noo ni Anthony. Ano pong ibig niyong sabihin, attorney? Sumagot naman ang abogado. Kapag namatay ka sa gutom, hindi sagutin ng kumpanya ang buhay mo. Bahagyang napayuko ang binata. Pero baka po kasi hindi ko matapos yung report ko. Ayaw ko lang naman po na mapagalitan niyo ulit ako. Tumingin si Attorney Mendoza ng seryoso sa binata. Bakit hindi ka kasi mga tuwiran? Anthony, makinig ka nga sa akin. Dito sa mundong ibabaw, hindi masama ang mga tuwiran lalo pat alam mong may punto ka sa katwiran mo. May karapatan kang ipaliwanag ang panig mo. Basta alam mo na nasa tama ka. Sumagot naman ang binata. Pero attorney, ayaw ko po kasing mawalan ng trabaho. Kaya sumusunod na lang po ako sa inyo. Paano po mabubuhay ang pamilya ko kung mawawala ako dito sa kumpanya? Nagtanong naman ang abogado. At dahil doon, handa kang sundin lahat ng utos ko? Anthony, paano kung utusan kita na patayin mo ang pamilya mo? Gagawin mo ba? Napatigil si Anthony at hindi nakasagot sa tanong. Doon ay muling tumawa ang abogado. Hindi mo naman gagawin, di ba? That is what I am telling you. Alamin mo ang karapatan mo. Mga tuwiran ka sa akin. Ang batas sa opisina, parang batas din na umiiral sa bansa natin. Pwede mong ipaglaban ang panig mo hanggat may punto ka. Unti-unti namang napangiti si Anthony. Attorney, ang galing niyo po pala talaga sa mga batas, ano? Ngumiti din ang abogado. Siyempre naman, yun ang pinag-aralan ko. Naging maalam ako sa batas kaya ganito ang buhay ko. At kaya sa opisina, batas ko ang umiiral. Pero pagdating naman sa bahay, yung asawa ko na ang batas. Natawa naman si Anthony sa biro ni Attorney Mendoza. Muling nagsalita ang abogado. Anthony, sa totoo lang, napansin ko yung mga report na pinapasa mo sa akin. Magaling ka. Halatang nag-aral kang mabuti. Ipagpatuloy mo lang yan at may mararating ka. Siguro, tanggalin mo lang yung pagiging mahina mo. Katulad nga ng sinabi ko sa iyo. Alamin mo ang karapatan mo bilang empleyado at bilang tao. Sige na, maiwan na muna kita dito. Nang matapos kumain si Attorney Mendoza ay agad rin itong tumayo at umalis. Malaki naman ang ngiti ni Anthony sa mga bagay na natutunan niya sa sandaling oras na nakausap niya ang kanyang amo. Kung ganun, mabait naman pala ang boss mo, Anthony. Mabuti na lang at nagkakasundo na kayo. Kasi napansin ko talaga na parang matindi yung stress mo kapag nauwi ka dito sa bahay galing sa trabaho. Sambit ng dalagang kasambahay na si Paulina. Magkasama sila ni Anthony doon sa likod bahay at sabay silang naglalaban ng kani-kanilang mga damit. Kaya nga nahusgahan ko pa naman si Attorney Mendoza nung una. Tapos puro kabaitan na yung pinapakita niya sa akin ngayon. Alam mo ba? Nasabi niya nga sa akin na kaibigan niya daw yung mayor doon sa amin sa Santa Lucia. Kaya pwede niya daw akong tulungan na makapasok doon sa munisipyo namin kung gugustuhin ko. Saglit na napatigil si Paulina sa kanyang narinig. Ibig mong sabihin, aalis ka na at babalik sa probinsya nyo? Bahagyang tumawa ang binata. Hindi naman. Sa palagay ko kasi, mas marami akong matututunan doon sa opisina ni attorney. Kaya dito na lang muna ako. Napatingin pa si Anthony sa dalaga nang makita niyang nagbuhat ito ng isang balde ng tubig. Paulina, mabigat masyado yan. Ako nang magbubuhat niyan. Napangiti naman si Paulina matapos siyang tulungan ng binata. Sinimulan naman na ng dalaga ang pagsasampay. Paulina, hindi ka ba talaga lumalabas dito sa bahay? Umiling naman ang dalaga. Noong una, lumalabas ako para mamalengke. Pero nagalit si Ninong Benji nung nalaman niya nagkaroon ako ng mga kaibigan doon sa palengke. At simula sa araw na yun, may ibang tao nang inuutusan si Ninong Benji na bibili ng mga pagkain para dito sa bahay. Sakto ay tapos na rin na maglaba si Anthony, kaya lumapit na siya kay Paulina para tulungan ito sa pagsasampay.
Nagkataon naman na biglang nadulas ang dalaga. Paulina! Babagsak na sana si Paulina sa matigas na semento, pero mabilis na nakalapit sa kanya si Anthony at nasalo siya nito. Doon ay naging malalim ang paghinga nila sa sobrang kaba, pero tila ang kabog sa kanilang mga dibdib ay nag-iba sa pagtama ng kanilang mga mata. Ilang segundo pa sila sa ganong posisyon bago nakaiwas ng tingin si Paulina. Agad naman na nagtanong si Anthony. Paulina, ayos ka lang ba? Tumayo naman na ang dalaga. Ayos lang ako, Anthony. Pasensya na. Pero tila tutumba pa ulit ang dalaga nang bitiwan siya ni Anthony, kaya muli siya nitong inalalayan. Ayos ka lang ba talaga, Paulina? Doon ay naramdaman na ni Paulina na masakit ang kanyang paa. Anthony, yung paa ko, napilayan yata ako. Saglit pa na nag-isip ang binata ng pwede niyang gawin hanggang sa binuhat niya si Paulina na kinabigla naman ng dalaga. Anthony, ibaba mo na ako. Kaya ko pa namang lumakad. Sumagot naman ang binata. Tumahimik ka na nga lang dyan at ipapasok kita doon sa loob ng bahay. Sambit pa nga ng binata habang buhat ang dalaga. Nakaramdam naman ng pagkailang si Paulina, pero sa huli ay hinayaan na lang niya ito. Doon ay nagawang pagmasdan ni Paulina ang binata at nakita niya sa mga mata nito ang labis na pag-aalala para sa kanya. Dinala ni Anthony si Paulina doon sa sala at binaba ito sa sofa. Doon ay sinimulang hilutin ni Anthony ang paa ng dalaga. Aray Anthony, masakit. Matipid nang umiti ang binata. May naipit lang siguro na ugat dahil sa pagkatapilok mo. Kailangan natin itong mahilot. Huwag ka mag-alala. Maya-maya lang mawawala rin ito. Nagbuntong hininga naman ang dalaga. Pinagpatuloy nga ng binata ang paghilot sa paa ni Paulina hanggang sa unti-unti rin nawala ang sakit nito. Sa ngayon, magpahinga ka na lang muna. Hanggang sa bumaba ng hagdan ang matandang lalaki. Paulina, ano ba't nakatunganga ka pa dyan? Maghahapunan na. Magluto ka dun sa kusina. Agad naman na tumayo si Anthony. Pero Tito Benji, napilayan po kasi ang paa ni Paulina. Kailangan niya po muna magpahinga saglit. Seryosong tumingin si Benji sa binata. Pwede ba Anthony? Anong oras na tayo makakakain yan? Paulina, tumayo ka na nga dyan at magluto ka na. Doon ay wala na ngang nagawa ang dalaga. Pipigilan pa sana siya ni Anthony pero hindi nagpaawat ang dalaga. Hayaan mo na Anthony, kaya ko naman nang lumakad. Tumayo nga si Paulina at paika-ika pa nga itong lumakad papunta sa kusina. Naupo naman si Benji sa sala at binuksan ang telebisyon para manood. Habang ang binatang si Anthony ay seryoso lang na nakatingin sa kanyang tiyuhin. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Naisip ng binata na sa bawat araw na lumilipas na doon siya nakatira ay unti-unti niyang nakikita ang hindi magandang pagtrato nito sa dalagang kasambahay na si Paulina. Isang umaga ay ramdam ni Anthony ang sakit ng kanyang ulo nang gumising siya. 12:00 na kasi ng gabi na nakauwi ang binata sa nagdaan na gabi. Isang party kasi ang kanyang pinuntahan. Birthday party ito ng kanyang boss na si Attorney Mendoza at hindi niya naiwasan na maparami ang nainom niyang alak. Huminga ng malalim si Anthony habang nakaupo siya sa gilid ng kama hanggang sa tumayo na nga siya para lumabas ng kwarto. Nang makarating siya sa kusina ay napansin niyang walang nakahain na tanghalian. Sinubukan niya pang buksan ang refrigerator pero wala din siyang nakita doon na pwedeng makain. Dumating na rin naman na doon sa kusina ang dalagang kasambahay na si Paulina. Anthony, gising ka na pala. Lasing na lasing ka kagabi ah. Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape? Saglit pa na nagkusot ng mata ang binata. Hindi na Paulina. Kaya lang, nagugutom na ako. Wala ba talagang nailuto na tanghalian? Matipid na ngumiti ang dalaga. Hindi na nagpaluto si Ninong Benji kasi maaga siyang umalis kaninang umaga para magpunta doon sa bahay nila Kuya Jimmy. Si Jimmy ay ang panganay na anak ni Benji na pamilyado ng tao.
Sumagot naman si Anthony sa sinabi ng dalaga. Ganun ba? Pero bakit wala ring laman yung refrigerator? Nagbuntong hininga naman si Paulina. Hindi pa kasi nagpabili ng mga stock si Ninong Benji. Saglit na napaupo ang binata at nag-isip. Di bali na, kakain na lang siguro ako sa labas. Tumayo si Anthony at akmang lalakad na palabas ng bahay hanggang sa bigla siyang may naalala. Sa paglingon niya ay nakita niyang nakatingin sa kanya si Paulina. Umiwas ng tingin si Paulina hanggang sa pinagpatuloy niya ang kanyang pagwawalis. Nagsalita naman na si Anthony. Teka lang Paulina, paano ka pala? Kumain ka na ba? Matipid na ngumiti ang dalaga at bahagya pa itong tumawa. Huwag mo na akong intindihan Anthony. Hihintayin ko na lang siguro si Ninong Benji. Baka mamayang hapon, umuwi din agad siya. Lumakad pa si Anthony palapit sa dalaga. Paano ka naman nakakasiguro na makakakain ka oras nang dumating si Tito Benji? Doon ay umiwas ng tingin ang dalaga. Hayaan mo na lang ako Anthony. Medyo busog pa naman ako sa kape na ininom ko kanina. Hindi naman tumigil si Anthony. Tiningnan niya ng seryoso ang dalaga at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Paulina, ang mabuti pa siguro, sumama ka na lang sa akin. Dalawa tayong kakain sa labas. Bahagyang napaatras ang dalaga. Naku Anthony, hindi na. Baka maabutan pa ni Ninong Benji na wala ako dito sa bahay. Siguradong parehong malalagot tayo sa kanya. Alam mo naman na hindi ako pwedeng lumabas ng bahay nang hindi niya nalalaman. Kinuha ni Anthony ang isang kamay ni Paulina. Huwag ka nang matakot. Sagot kita. Sabi mo nga nung nakaraan, ang tagal mo nang hindi nakakalabas ng bahay. Pwes, ito na ang pagkakataon mo. Pangako, hindi ka mapapahamak. Hindi pa kaagad nakasagot ang dalaga at doon ay nakita niya sa mga mata ng binata ang labis na kagustuhan na maisama siya nito hanggang sa unti-unting ngumiti ang dalaga at pumayag din siya na sumama sa binata. Sa araw nga na yon ay sumama si Paulina kay Anthony para kumain sa labas at para na rin mamasyal. Nakatanaw sa labas ang dalaga habang nandoon sila sa loob ng tricycle na kanilang sinasakyan. Paulina, masyado namang malaki ang ngiti mo dyan. Parang ngayon ka lang nakakita ng mga tao. Hindi ba ako tao sa paningin mo? Biro pa ng binata. Bahagyang tumawa naman ang dalaga. Nakakatuwa lang Anthony. Tingnan mo, ang daming tao. Tapos lahat sila, malayang malaya na gawin lahat ng gusto nila. Pakiramdam ko, isa na rin ako sa kanila ngayon. Kitang-kita ng binata ang saya sa mga mata ni Paulina na mga oras na yon. Hanggat kasama mo ko, magandang isipin mo na malaya ka. Kinuha pa ni Anthony ang isang kamay ni Paulina at hinawakan ito ng mahigpit. Napatingin naman si Paulina sa binata at ngumiti siya dito. Nang makarating sila sa isang restaurant ng kanilang kakainan, ay labis ang pagkabusog na naramdaman ng dalaga. Doon na lang kasi muling naranasan kumain ni Paulina ng masasarap na pagkain. Labis din naman ang saya sa puso ng binata na makitang napasaya niya ang dalagang si Paulina. Matapos nga nilang kumain ay namasyal pa sila sa isang park. Tila naging normal na lang sa kanila na magkahawak ang kanilang mga kamay habang naglalakad kung saan man sila dinala ng kanilang mga paa. Paulina, ano yan? Maganda yan ah. Gusto mo ba yan? Tanong ni Anthony nang makita niya ang dalaga na nakatingin sa isang tindahan doon sa park. Agad naman na binitiwan ni Paulina ang bracelet na hawak niya. Hindi Anthony, natuwa lang ako sa kulay niya. At saka wala rin naman akong pera pambili. Bahagyang tumawa ang binata na napapailing. Manong, pabili nga po nitong bracelet na to. Hindi naman na nagawang pigilan pa ni Paulina ang binata nang bilhin nito ang bracelet na kanyang nagustuhan. Akin na ang kamay mo Paulina. Sa palagay ko, bagay na bagay ito sa iyo. Kinuha pa ni Anthony ang isang kamay ng dalaga at sinuot dito ang bracelet na kanilang binili. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay napangiti na lang ang dalaga.
Doon sa isang park kung saan natatanaw ang water fountain ay saglit pa nga na naupo sina Anthony at Paulina habang nagmemeryenda. Paulina, napansin ko lang na ang dami mong libro doon sa kwarto mo. Sa'yo ba lahat yun? Sumagot naman ang dalaga. Sa akin nga, pinapabili ko yun kay Manang Elsa kapag nagpupunta siya sa palengke. Si Manang Elsa yung kapitbahay namin na inuutusan ni Ninong Benji na bumili ng mga stock sa bahay. Tumango naman si Anthony. Hindi biro ang mga libro na yun ah. Yung mga kaklasikong matalino noon. Ganong klase ng libro ang binabasa nila. Siguro matalino ka no? Bahagyang tumawa ang dalaga. Dahil lang sa librong binabasa ko, nasabi mo na kaagad na matalino ako. Mahilig lang talaga ako magbasa. Pakiramdam ko kasi nakakawala ako sa masilimuot na realidad kapag nagbabasa ako ng libro. Tumingin ng seryoso si Anthony kay Paulina. Paulina, yung pagdating ko ba sa buhay mo, maisasama mo ba sa sinasabi mong masalimuot na realidad? Ngumiti naman ang dalaga. Sa totoo lang, natakot ako nung unang araw na dumating ka. Akala ko kasi madadagdagan na naman ang taong mang-aalipin sa akin. Pero nakakatuwa lang kasi hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng kakampi. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng kaibigan. Anthony, maraming salamat ah. Maraming salamat sa pagdating mo sa buhay ko. Hindi kaagad nakasagot ang binata, bagkus ay nakulong siya sa mga mata ni Paulina. Huminga siya ng malalim hanggang sa unti-unti siyang napangiti. Umakbay pa nga siya kay Paulina at pareho silang tumingin sa magandang tanawin sa kanilang harapan habang parehong may mga matamis na ngiti sa kanilang mga labi. Sa susunod, magpupunta tayo dun sa mall. Tapos manonood tayo ng sine. Nakangiting sabi ni Anthony nang makauwi na sila ng dalaga. Kasalukuyan silang naglalakad papasok sa loob ng bahay. Gusto ko yun, Anthony. Hindi ko pa nararanasan ang manood ng sine. Sagot naman ng dalaga. Inalalayan pa nga ng binata si Paulina sa paglalakad. Basta kapag may ganito ulit na pagkakataon, doon naman kita dadalhin. Hanggang sa napatigil ang dalaga nang makarating sila banda sa balkonahe. Nagtaka pa noong una ang binata hanggang sa nakita niya rin ang taong tinitingnan ng dalaga. Doon kasi sa balkonahe ay nakatayo ang dating barangay captain na si Benji at seryoso itong nakatingin sa dalawang kabataan. Paulina, saan ka ba nanggaling? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Labis naman ang kaba na nararamdaman ni Paulina. Ninong Benji, sinama lang po ako ni Anthony na kumain sa labas. Doon ay sumagot na rin ang binata. Tito Benji, sinama ko na po si Paulina dahil nga wala pong mailutong pagkain dito sa bahay kanina. Hindi naman pinansin ng matandang lalaki ang binata, bagkos ay kay Paulina lang nakatuon ang mga mata nito. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na hindi ka pwedeng lumabas sa bahay na to nang hindi ko sinasabi? Lumakad palapit si Paulina kay Benji. Pasensya na po, Ninong Benji. Hindi na po mauulit. Hindi pa man natatapos ni Paulina ang kanyang sasabihin ay isang malutong na sampal na ang pinaabot sa kanya ng dating barangay captain. Sa lakas nito ay napaupo pa nga sa lapag ang dalaga at humagulgol sa pag-iyak. Agad naman na tumakbo si Anthony para pigilan ang kanyang tiyuhin. Tito Benji, tama na po yan. Hindi naman nagpaawat si Benji, bagkos ay tinulak niya pa nga palayo ang binata. Anthony, huwag kang makikialam dito. Hanggang sa isang malakas na tadyak pa nga ang tumama kay Paulina mula sa matandang lalaki. Pilit naman na pinipigilan ito ni Anthony pero matindi ang galit ni Benji. Nagmamadaling tumayo ang umiiyak na si Paulina at agad na tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Mabilis din siyang hinabol ni Benji at nahablot pa nito ang kanyang buhok. Saan ka pupunta? Sa tingin mo makakatakas ka sa akin? Habang hawak sa buhok ang dalaga ay kinaladkad pa ito ni Benji papasok sa loob ng kwarto. Mabilis din na tumakbo paakyat si Anthony pero naisara na ni Benji ang kwarto ng dalaga.
kung saan sila pumasok. Malakas itong kinalabog ng binata, lalo pa nga nang marinig niya ang mga paghiyaw ng dalaga na halatang iniinda ang matinding sakit sa ginagawang pambubugbog sa kanya ng dating kapitan. "Tito Benji, tama na po yan. Huwag niyo na pong saktan si Paulina. Kasalanan ko po ang lahat." Pero tila kahit gaano kalakas ang sigaw ni Anthony ay hindi tumigil si Benji. Napakuyom na lang ang binata sa galit habang naririnig ang ginagawang pananakit ng kanyang tiyuhin sa dalagang kasambahay. Sa sandaling yon ay tila ba dinudurog ang puso ni Anthony sa bawat paghingi ng tulong na naririnig niya mula kay Paulina. Pero ang pinakamasakit doon ay wala siyang magawa. Napaluhan na lamang siya at tinakpan ng kanyang tainga. 12:00 ng gabi ay tumahimik na nga sa buong bahay. Nang mga oras na yon ay hindi na maririnig ang mga sigaw ni Paulina na humihingi ng tulong. Pero sa oras din na yon ay gising na gising pa ang binatang si Anthony. Siniguro niyang tulog na ang kanyang tiyuhin na si Benji at lumakad nga siya patungo sa kwarto ni Paulina. Mahinang pagkatok lamang ang kanyang ginawa at agad rin na binuksan ang pinto. Naabutan niya si Paulina na nakaupo lang doon sa gilid ng kama. Gising pa ito pero nang sandaling yon ay tila wala ito sa sarili at tulala lamang. "Paulina." Lumapit si Anthony sa harapan ng dalaga. Napatingin naman si Paulina sa binata. Hindi na nagawang magsalita ni Anthony. Kusang dumaloy ang kanyang mga luha habang pinagmamasdan ang mga natamong sugat at pasa ni Paulina, buhat ng pambubugbog na ginawa sa kanya ng gabing yon. May pasa sa kaliwang mata ang dalaga. May mga natamo rin itong galo sa leeg, braso at maging sa binti. Makikita rin doon sa kwarto ang sinturon na ginamit ni Benji sa pananakit niya sa dalaga. Matindi ang mga paghikbi ni Anthony habang patuloy rin ang pagdaloy ng kanyang mga luha. "Paulina, I'm sorry. Wala akong nagawa. Patawarin mo ko, Paulina." Matipid nang ngumiti ang dalaga at sumabay rin ang pagdaloy ng kanyang mga luha. "Wala ka namang kasalanan, Anthony. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo." Mas humigpit pa ang pagkakahawak ni Anthony sa dalawang kamay ni Paulina at tumitig siya sa mga mata nito. "Pero ako ang dahilan kung bakit nangyari sa iyo to. Patawarin mo ko, Paulina." Matindi ang galit ni Anthony sa kanyang tiyuhin. Agad siyang napatayo para sana sugurin ang matandang lalaki, pero agad din siyang pinigilan ng dalaga. "Anthony, tama na. Hayaan na natin siya." Sumagot naman si Anthony. "Pero wala siyang karapatan na saktan ka, Paulina. Hindi ka niya dapat sinasaktan." Yumakap si Paulina mula sa likuran ng binata. "Tama na, Anthony. Natatakot lang ako na baka pati ikaw saktan niya." Humarap si Anthony sa dalaga at pinahid pa ang mga luha. "Pinapangako ko sa iyo, Paulina. Makakaalis ka rin sa bahay na to. Darating ang araw na makakatakas rin tayo sa impyernong to. Pinapangako ko sa iyo na hinding-hindi ka na niya masasaktan. Pinapangako ko sa iyo na hinding-hindi ko na hahayaan na saktan niya ulit ang babaeng mahal ko." Napatingin naman si Paulina sa mga mata ng binata at mas dumaloy pa ang kanyang mga luha dahil sa kanyang narinig. Madiin siyang hinalikan ni Anthony sa labi at pati na rin sa noo. Tapos ay niyakap siya nito ng mahigpit. Doon ay ramdam na ramdam ni Paulina ang sinseridad sa salitang binitiwan ni Anthony. Ramdam niya ang matinding pagmamahal sa kanya na katulad ng sinabi ng binata. Nang gabing yon ay doon natulog si Anthony sa kwarto ng dalaga. Mahigpit silang magkayakap sa magdamag at sa mga oras na yon ay matinding kapanatagan naman ang nararamdaman ng dalaga. Panatag ang kanyang kalooban habang nakakulong sa mga braso ni Anthony na tila ba pinaparamdam nito na sa mga sandaling nasa tabi niya ito ay hinding-hindi siya masasaktan ng kahit na sino. Katatapos lang ng meeting ni Attorney Mendoza, nang makabalik siya sa kanyang opisina ay naabutan niya doon si Anthony na magpapasa ng isang mahalagang report.
Nagtaka pa ang abogado nang makitang tila tulala ang binata na para bang hindi siya nakitang pumasok doon sa opisina. Huminga ng malalim si Attorney Mendoza. Anthony, are you okay? Parang malalim yata ang iniisip mo. Doon lang bumalik sa ulirat ang binata. Attorney, hindi naman po. Ipapacheck ko lang po sana yung data ng research na pinagawa nyo. Naupo naman na ang abogado at saglit na tiningnan ang pinasang report ni Anthony. Okay na to. May tiwala naman ako sa gawa mo. Bahagyang tumawa ang binata. Maraming salamat po, attorney. Babalik na po muna ako sa pwesto ko. Bago pa makalakad ang binata palabas ng pinto, ay muling nagsalita ang abogado. Anthony, sigurado ka bang okay ka lang talaga? Wala ka bang iniindang problema? Napatingin si Anthony sa abogado at ilang segundo pa bago siya nakasagot. Wala naman po, attorney. Medyo puyat lang po talaga ako. Lalakad na sana ang binata palabas ng pinto nang muli siyang tumingin sa abogado. Saka nga pala, attorney. May gusto lang po sana akong itanong sa inyo. Ngumiti si Attorney Mendoza. Ano yun? Maupo ka para makapag-usap tayo ng maayos. Katulad ng sinabi nito ay naupo ngang muli ang binata. Attorney, pwede po bang makasuhan ng isang amo na nananakit ng empleyado? Seryosong napatingin si Attorney Mendoza sa binata. Oo naman, labag sa batas ang pananakit ng kahit sino mang tao. Empleyado mo man ito o hindi, anak mo man ito o asawa. Pwede makasuhan ng tao na mapapatunayang nananakit ng kapwa niya. Teka, bakit mo natanong yan? May tao bang nananakit sa'yo? Umiwas ng tingin si Anthony. Wala naman po, attorney. Yun lang po ang tanong ko. Maraming salamat po. Tumango ang abogado at doon ay tumayo na rin ang binata para umalis. Bago pa siya makalabas ng pinto ay muling nagsalita si Attorney Mendoza. Anthony, alam ko na boss mo ko. Pero gusto kong ipaalala sa'yo na isa rin akong kaibigan. Kapag may problema, pwede mo naman akong lapitan. Napatigil pa saglit si Anthony hanggang sa tumango siya at lumabas na nga sa opisina ni Attorney Mendoza. Katatapos lang magluto ng hapunan ni Paulina doon sa kusina at sakto namang dumating ang kanyang ninong na si Benji. Ninong Benji, nakapagluto na po ko ng hapunan. Gusto niya na po bang kumain? Sumagot naman si Benji. Hindi pa ako nagugutom. Sumunod ka muna sa akin sa kwarto. Natigilan naman ang dalaga dahil alam na niya ang susunod na mangyayari. Sa ganong oras kasi ay nakauwi na dapat ang kanyang kasintahan na si Anthony. Pero dahil sa dami ng trabaho na tinatapos nito sa opisina ay hindi pa rin ito nakakauwi. Sinubukan ni Paulina na gumawa ng paraan. Pero Ninong Benji, baka po dumating si Anthony. Tumingin ng matalim si Benji sa dalagang kasambahay. Anong pakialam ko kung dumating siya? Bakit? Boyfriend mo ba ang pamangkin ko? Mahigpit pa nga na hinawakan ng dating kapitan ang braso ng dalaga. Umiling na lang si Paulina sa sobrang takot. Hindi po Ninong Benji. Nababahala lang po ko na baka malaman niya ang ginagawa niyo sa akin. Galit na sumagot ang matandang lalaki. Wala akong pakialam kahit pa na malaman niya. Hihintayin kita sa kwarto. Nagkakaintindihan ba tayo? Walang nagawa si Paulina kundi ang tumango na lamang. Nang makaakyat sa kwarto si Benji, ay saglit pa nga na sumilip ang dalaga sa balkonahe. Doon ay umaasa siya na darating na ang binatang si Anthony. Hanggang sa narinig na nga niya ang malakas na sigaw ni Benji. Doon ay pumatak na lang ang kanyang mga luha dahil sa sobrang takot. Wala na ring nagawa pa ang dalaga, kundi ang sumunod sa kwarto ng dating kapitan. Hindi pa man kumakatok si Paulina ay bumukas na ang pinto. Mabilis siyang hinatak ni Benji at agad na sinunggaban ng halik. Katulad ng nakasanayan ay naging tulala na lang ang dalaga sa kasagsagan ng kababuyang ginagawa sa kanyang pagkatao. 11:11 naman na ng gabi nakauwi ang binatang si Anthony. Naabutan niya pa na may nakahain doon sa dining table.
pero tila walang nabawas na pagkain. Nandoon ang pagtataka ng binata dahil hindi naman nagpapalipas ng gutom ang kanyang tiyuhin na si Benji. Sinubukang alamin ni Anthony ang nangyari. Kaya nagtungo siya sa kwarto ni Paulina para sana magtanong dito at para na rin iabot ang pagkain na pasalubong niya sa dalaga. Pero napatigil si Anthony nang makitang wala doon si Paulina. Nakaramdam ng kaba ang binata at naisip niya pa nga na baka pinalayas na ito ng kanyang tiyuhin. Nagtungo ang binata sa kwarto ni Benji at dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nito. Tila tumigil ang mundo ni Anthony sa nakita ng kanyang mga mata. Doon sa loob ng kwarto ay parehong tulog sina Paulina at Benji at pawang walang saplot sa katawan. Ilang saglit pa ay nagising na rin si Paulina at nakita niya ngang nakatayo si Anthony sa pinto habang nakatingin sa kanila. Anthony? Agad-agad ay tumalikod ang binata at nagmamadaling nagtungo sa kanyang kwarto. Sa galit ng binata ay binato niya pa nga sa pader ang pagkain na ibibigay niya sana sa kanyang kasintahan. Segundo nga lang ay pumasok na rin doon sa kwarto si Paulina. Malalim ang paghinga nito na tila ba hinihingal. Tiningnan ito ng seryoso ni Anthony habang may luha sa mga mata. Paulina, umalis ka na. Hindi kita kayang makita sa ngayon. Doon ay dumaloy na rin ang mga luha ng dalaga. Mali ang iniisip mo, Anthony. Sa galit ni Anthony ay nagawa niya pang duru-duruin ang dalaga. Mali ang iniisip? Paulina, kitang-kita ng dalawa kong mata ang lahat. Sabihin mo nga sa akin, paano magiging mali ang iniisip ko? Napayuko si Paulina at napahagulgol sa pag-iyak. Anthony, hindi ko alam kung paano kong ipapaliwanag ang lahat. Huminga ng malalim ang binata. Wala ka naman dapat ipaliwanag, Paulina. Kasi alam kong kasinungalingan rin naman ang lalabas dyan sa bibig mo. Hindi ko maisip na puro kasinungalingan ang lahat ng nakita ko tungkol sa'yo. Alam mo naman na totoo ang pagmamahal ko sa'yo, di ba? Pero bakit nagawa mo sa akin to? Kaya ka ba nandito kasi may relasyon kayo ni Tito Benji ng katulad ng sa atin? Paulina, sa lahat ng babaeng nakilala ko, ikaw ang pinakamadumi sa lahat. At hindi ko lubos maisip na nagmahal ako ng babaeng marumi na katulad mo. Hindi naman napigilan ni Paulina ang kanyang sarili at nagawa niyang sampalin ang binata. Tiningnan niya ng seryoso si Anthony matapos ang masasakit na salitang lumabas sa bibig nito. Tama ka, Anthony. Maduming babae nga ako. Kasi kahit ako naman, ganun din ang tingin sa sarili ko. Pakiramdam ko, kahit sinong makakilala sa akin ay pandidirihan ako. Kaya nga hindi ko sinabi sa'yo nung una kasi ayaw kong mag-iba ang tingin mo sa akin. Pero nangyari na. Nakilala mo na ang totoo kong pagkatao. Sumagot naman si Anthony. Kaya hindi mo na ulit ako maluloko pang muli, Paulina. Tumango naman ang dalaga. Oo. Ngayon alam mo na ang lahat ng tungkol sa akin. Pero sana bago mo ko husgahan dyan sa isipan mo, kilalanin mo munang mabuti ang Tito Benji mo. Sana maisip mo man lang kung paano dumating sa ganitong punto ang pagkatao ko. Doon ay saglit na napatigil si Paulina dahil sa hagulgol niyang iyak. Napaupo siya sa gilid ng kama at pilit na pinapatahan ang kanyang sarili pero hindi niya ito magawa. Hindi naman maalis ni Anthony ang mga mata niya sa dalaga at tila ba gusto niyang marinig ang lahat ng sasabihin nito. Anthony, hindi ko ginusto ang ganitong buhay. Pero ang Tito Benji mo ang nagdala sa akin sa ganitong pagkatao ko. Sa palagay mo ba, gusto ko ang nangyayari sa amin? Anthony, wala naman akong choice eh. Kasi kung hindi ako papayag, sasaktan lang din naman niya ako. Marami ka pang hindi nalalaman sa pamamahay na to. Anthony, binaboy ako ng tito mo. Hindi lang si Ninong Benji, pati na rin ang panganay niyang anak. Napakunot ang noo ng binata. Si Kuya Jimmy? Muling dumaloy ang mga luha ng dalaga. Pumupunta dito pa minsan-minsan si Kuya Jimmy.
At sa mga ganong pagkakataon, ginagawa niya rin ang ginagawa sa akin ng tatay niya. Kahit pa nga nakasama niyang bumisita dito ang asawa niya. Kapag tulog na ang lahat dito sa bahay, pupunta siya sa kwarto ko at gagawin rin niya ang kababuyan sa akin. Pareho sila ng tatay niya. Anthony, wala naman akong magawa eh. Wala akong magawa sa bagay na yun. Wala akong magawa kasi wala namang tutulong sa akin. Kasi wala naman ako kakampi sa bahay na to. Kaya nga nang dumating ka, pakiramdam ko nakakita ako ng liwanag. Liwanag na mag-aalis sa akin sa impyernong to. Kasi nandyan ka para iligtas ako. Nandyan ka para sa akin kasi sabi mo mahal mo ko. Pero kung sa tingin mo hindi mo ko kayang paniwalaan, ayos lang naman sa akin na iwanan mo ko dito. Tutal naman, nasanay na ako sa lahat ng ginagawa nila sa akin. Nasanay na ako sa ganitong buhay. Nasanay na ako sa ganitong maruming pagkatao ko. Tila nadurog ang puso ni Anthony sa mga sinabi ng dalaga. Tumabi siya dito at niyakap ito ng mahigpit habang parehong may luha sa kanilang mga mata. I'm sorry, Paulina. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko sa maling naisip ko. Kinuha niya pa ang kamay ni Paulina at tiningnan ito sa mata. Hindi magbabago ang tingin ko sa iyo. Ikaw pa rin ang Paulina na minahal ko. Makinig ka sa akin mabuti. Bukas na bukas, tatakas tayo. Makakalaya ka na sa bahay na to. Lalayo tayo kay Tito Benji. Lalayo tayo sa taong nagpahirap sa iyo. Saglit pa na umalma si Paulina. Pero Anthony, wala tayong mapupuntahan. Pinahid pa ni Anthony ang mga luha ng dalaga. May naipon ako kahit paano. At sapat na yun para makahanap tayo ng pwedeng matirhan. Bukas ng gabi, ihanda mo ang lahat ng gamit mo. Magiging malaya ka na. Magiging malaya na tayo. Doon ay lalo pang napaluha ang dalaga at mas mahigpit siyang niyakap ng binatang nagmamahal sa kanya ng sobra. Biyernes ng gabi ay sinadya ni Anthony na umuwi ng alas 11. Sa ganong oras kasi ay alam niyang mahimbing na ang tulog ng kanyang Tito Benji. Iyon kasi ang gabi na tatakas sila ng dalagang si Paulina. Nang makarating sa bahay si Anthony ay nagmamadali niyang inempake ang lahat ng kanyang gamit. Ang plano nila sa gabing yon ay magtutungo pa sila sa probinsya ng dalaga para nga sunduin ang ama ni Paulina na si Tatay Pasio. Kinakailangan nila itong gawin dahil alam nilang si Tatay Pasio ang babalikan ni Benji. At pagkatapos niyon ay magtutungo sila sa isang napakalayong probinsya kung saan sigurado silang hindi sila matutunton ng dating kapitan. Matapos mag-impake ng binata ay maingat nga siyang lumabas sa kanyang kwarto para puntahan ng dalaga. Sa pagpihit ni Anthony ng doorknob ay saglit siyang nagtaka nang hindi niya ito mabuksan hanggang sa nakita niyang nakakandado ang pinto. Napansin naman agad ni Paulina na may taong sinusubukang mabuksan ang pinto ng kanyang kwarto at agad siyang lumapit dito. Anthony, ikaw na yan? Tulungan mo ko. Kinandado ako ni Ninong Benji dito sa kwarto. Naiiyak na sabi ng dalaga. Natataranta naman sa galit si Anthony. Paulina, sandali lang. Gagawa ako ng paraan para mabuksan itong pinto. Kumuha pa ng isang matigas na bakal ang binata pero hindi niya pa rin ito magawang buksan. Nang sandaling yon ay umiiyak naman na sa takot ang dalaga. Anthony, bilisan mo. Gusto ko nang makaalis sa bahay na to. Nilabas na nga ni Anthony ang lahat ng kanyang lakas pero hindi pa rin siya nagtagumpay hanggang sa may magsalita sa kanyang likuran. Sinasabi ko na nga ba't ikaw ang kasama ni Paulina na tatakas dito sa bahay ko? Akala mo ba hindi ko kayo mabubuko? Sambit ng kanyang tiyuhin na si Benji. Doon ay dumaloy na rin ang luha ng binata. Tito Benji, pakiusap. Palayain mo na si Paulina. Palayain mo na kaming dalawa. Bahagyang tumawa si Benji. Makinig ka nga sa akin, pamangkin. Talaga bang nabaliw ka na sa babaeng yan? Dahil lang sa kanya, mawawala ang respeto mo sa akin? Sumagot naman si Anthony.
Tito Benji, hindi naman po nawala ang respeto ko sa inyo eh. Gusto ko lang po na bigyan nyo kami ng kalayaan ni Paulina. Seryosong tumingin si Benji sa binata. Matapos kitang patirahin dito sa bahay ko, ganyan ang gagawin mo sa akin? Wala kang utang na loob, Anthony. Kaya ang mabuti pa, ikaw ang mag-isang umalis dito sa bahay. Lumayas ka na at huwag ka nang magpapakita dito kahit kailan. Sinubukan pang magmakaawa ng binata. Pero Tito Benji, kailangan ko pong isama si Paulina. Sa galit naman ni Benji ay inagaw pa nga niya ang mga gamit ni Anthony at hinagis ito pababa ng hagdan. Sige na, umalis ka na. Huwag ka nang babalik dito. Napahagulgol na lang si Anthony at pinagtutulak pa nga siya ng matanda niyang tiyuhin. Doon ay walang nagawa si Anthony kundi ang umalis. Sinundan pa nga siya ni Benji hanggang sa paglabas. Tingnan ko lang kung ano masasabi ng tatay mo oras na malaman niyang ginagago mo ko sa sarili kong pamamahay. Bilis na! Umalis ka na! Mula sa taas ay dinig pa nga ng binata ang boses ng dalaga. Anthony, huwag mo kong iwan dito. Sasama ako sa iyo. Lalo pang napahagulgol sa pag-iyak si Anthony. Gusto niya man sanang isama ang dalaga pero wala din naman siyang nagawa ng mga oras na yon. At sa gabing yon ay tuluyan niyang nilisan ang bahay ng kanyang tiyuhin nang hindi kasama ang babaeng mahal niya. Tinuloy ni Anthony ang plano nila ni Paulina kahit pa nga na hindi niya kasama ang dalaga. Ang plano na puntahan ng ama ni Paulina na si Tatay Pasio doon sa probinsya. Pero dahil nga gabi na, ay doon na sa bus terminal nagpalipas ng gabi ang binata. 6:00 pa kasi ng umaga ang sunod na biyahe papuntang Quezon Province kung nasaan nga ang ama ng dalaga. Kinabukasan ay bumiyahe na nga ang binata at 3 oras lang ay nakaharap din niya si Tatay Pasio. Pasio, may naghahanap sa iyo dito. Sambit ng isa sa mga nagsasaka sa bukid. Naabutan ni Anthony sa bukid ang tatay ng kanyang kasintahan. Nang nakalapit ito sa kanya ay agad siyang nagpakilala dito. Tatay Pasio, ako po si Anthony. Ako po yung kasama ni Paulina doon sa Maynila. Kusang dumaloy ang mga luha ni Tatay Pasio. Nasaan ang anak ko? Kasama mo ba siya? Sabihin mo sa akin. Buhay pa ba ang anak ko? Napayuko si Anthony. Naiwan po doon sa Maynila si Paulina. Nabigo po ko na maisama siya dito. Doon ay napahagulgol sa pag-iyak ang matandang lalaki. Sa araw na yon ay pinatuloy ni Tatay Pasio si Anthony sa kanilang tahanan. Doon ay napagtanto ni Anthony kung gaano kahirap ang buhay ng mag-ama. Luma na ang kanilang bahay kubo na halos walang laman na gamit sa loob nito. Naisip pa nga ni Anthony na mas maswerte pa rin ang kanyang pamilya dahil kahit pa nga nasalat sila sa buhay ay nakakapagpundar pa rin sila ng iilang gamit. Inabutan ni Tatay Pasio ng kape ang binata. Maraming salamat po Tatay Pasio. Huwag po kayong mag-alala. May iba pa po akong plano para makuha si Paulina kay Tito Benji. Naupo naman si Tatay Pasio at napabuntong hininga. Anthony, salamat sa tulong na binibigay mo sa amin. Pero kahit na ano namang gawin natin, wala rin naman tayong laban kay Benji. Kasi kahit maitakas mo doon ang anak ko, siguradong babalikan niya rin kami dito. Tumingin si Anthony sa matandang lalaki. Tatay Pasio, magtiwala po muna kayo sa akin. Oras na makuha po natin si Paulina. Lalayo po tayong 3. Pupunta tayo sa lugar na hindi tayo matutunto ni Tito Benji. Pangako, gagawin ko po ang lahat para sa anak nyo. Handa akong gawin ang lahat para kay Paulina. Seryosong napatingin si Tatay Pasio sa binata. Doon ay tinanggap niya rin sa loob niya ang mga sinabi nito. Sa mga oras na yon ay binigay ni Tatay Pasio ang tiwala niya kay Anthony. Pasensya ka na Anthony, maliit lang itong bahay. Sambit ng kaibigan ni Anthony na si Albert. Si Albert ay isa sa mga katrabaho ng binata. Pinagmasdan ni Anthony ang munting bahay. Ayos lang pare, walang problema. Katulad nga ng sinabi ko,
Baka 2 araw lang naman kaming manatili dito tapos aalis rin kami kaagad. Nagbuntong hininga si Albert. Ibig mong sabihin, hindi ka na ba talaga babalik sa opisina? Hinahanap ka pa naman ni Attorney Mendoza. Sinabi ko na lang na umuwi ka sa probinsya nyo at walang kasiguruhan kung babalik ka pa. Napaupo si Anthony sa gilid ng kama. Hindi na rin talaga ako makakabalik pa sa trabaho, pare. Kailangan namin lumayo ni Paulina. Kailangan namin magpunta sa malayong lugar. Huwag ka mag-alala. Yung huling sahod na makukuha ko, yun ang gagamitin kong pambayad sa pagtira namin dito sa apartment mo. Sumagot naman si Albert. Pare, wag mo nang isipin ang bayad na yun. Hindi rin naman kayo magtatagal dito kaya hindi na kita sisingilin pa. Matipid na ngumiti si Anthony. Maraming salamat, pare. Sa gabing yon ay bumalik na nga si Anthony sa Maynila at mabuti na lamang ay nabigyan siya ni Albert ng lugar na pwede niyang matuluyan. Malakas ang loob ng binata sa lahat ng kanyang plano. Ang plano para sa kalayaan ni Paulina. Samantala ay mahimbing na ang tulog ng dalagang si Paulina doon sa kanyang kwarto. 12:00 na ng gabi na mga oras na yon. Hanggang sa naalimpungatan siya nang tila makarinig siya ng kaluskos doon sa bintana. Agad na napabangon ang dalaga at sa pagsilip niya ay nagkaroon ng malaking ngiti sa kanyang labi nang makita niya doon ang lalaking mahal niya. Anthony, bumalik ka. Akala ko iniwan mo na ako dito. Pumasok pa si Anthony doon sa kwarto at tiningnan sa mata ang dalaga. Hinding-hindi ko gagawin yung Paulina. Kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan na mag-isa dito. Napaluha pa ang dalaga sa sobrang kagalakan at mahigpit na yumakap sa kanyang kasintahan. Kunin mo na mga gamit mo. Tatakas tayo. Tumango naman si Paulina. Lasing na lasing kanina si Ninong Benji. Kaya kahit sa harap tayo dumaan, siguradong hindi siya magigising. Agad nga na nagmadaling mag-impake ang dalawang kabataan. Matapos niyon ay maingat silang lumabas ng kwarto. Nanginginig pa nga sa takot ang dalaga pero naiibsan ito dahil na rin sa mahigpit na pagkakahawak ni Anthony sa kanyang kamay. Doon nga sila sa harap ng bahay dumaan. Madilim ang buong paligid at nasisiguro nilang mahimbing pa rin na natutulog ang matandang lalaki na si Benji. Nang buksan nila ang main door ng bahay ay pareho silang napatigil nang bumungad sa kanila ang taong hindi nila inaasahan. Nakatayo si Benji at seryosong nakatingin sa magkasintahan. Akala nyo ba magagawa nyo akong takasan? Hindi ako pinanganak kahapon. Napatili na lang na malakas si Paulina nang hampasin ng isang matigas na kahoy sa ulo si Anthony. Dahil doon ay napasubsob sa lapag ang binata. Hindi pa nga doon natapos ang matandang lalaki. Makailang beses niya pa itong tinadyakan sa tagiliran. Ninong Benji, tama na po yan. Tigilan niyo na po kami ni Anthony. Hindi naman basta-basta rin nagpadaig ang binata. Nakakuha siya ng tiyempo at nagawa niyang maitulak ng malakas ang kanyang tiyuhin. Nag-agawan pa ang magtiyuhin sa matigas na kahoy. Bastos kang bata ka. Pati ako kakalabanin mo para sa babaeng yan? Matindi rin ang galit ni Anthony. Hindi ako naging bastos, Tito Benji. Kayo rin ang gumawa ng dahilan kung bakit tuluyang nawala ang respeto ko sa inyo. Naagaw ni Benji ang kahoy at muli niyang nahampas sa balikat ng binata, dahilan para mapaupo ito. Bumuelo si Benji at isang malakas na hampas sana ang makakaabot kay Anthony, pero bigla siyang napatigil. Mula kasi sa kanyang likuran ay nagawa siyang saksakin ng kutsilyo ng dalagang si Paulina. Natulala si Paulina sa kanyang nagawa at agad na nabitiwan ng kutsilyo. Mabilis naman na tumayo si Anthony. Paulina, tara na, umalis na tayo. Nanginginig naman sa takot ang dalaga nang makita ang maraming dugo na nagmumula sa dating kapitan. Hinawakan ni Anthony ang kanyang mga kamay at hinatak na siya nito palabas ng bahay. Hahabol pa sana si Benji pero hirap na rin siyang makalakad ng mga oras na yon. Gayunpaman ay nagawa niya pa ring makalabas ng bahay. Paulina! Anthony! Bumalik kayo dito! Napaupo si Benji sa gilid ng kalsada at unti-unti na niyang nararamdaman ang sakit na natamo niyang saksak.
Mga kapitbahay, tulungan niyo ko. Mabilis naman na nagising ang ilang kapitbahay at nagawa nilang tulungan ang dating kapitan ng kanilang barangay na si Benji. Parehong hinihingal ang magkasintahan nang makarating sila doon sa apartment na pansamantala nilang tutuluyan. Naiiyak pa rin sa takot si Paulina dahil sa nangyari. Anthony, kailangan natin balikan si Ninong Benji. Hinawakan naman ni Anthony sa balikat ang dalaga para pakalmahin ito. Pinaupo niya ito sa gilid ng kama. Paulina, tama na. Tumigil ka na. Hindi tayo pwedeng bumalik doon. Sumagot naman si Paulina. Pero Anthony, paano kung may masamang nangyari kay Ninong Benji? Anthony, nasaksak ko siya. Ayaw kong makulong dahil sa ginawa ko. Pinilit pa rin na pakalmahin ni Anthony ang dalaga. Paulina, makinig ka nga sa akin. Hindi ka makukulong. Maniwala ka sa akin. Hindi mo sinasadya ang nangyari. Dinipensahan mo lang ako. Dahil kung hindi mo ginawa yun, baka ako ang napatay ni Tito Benji. Wala kang kasalanan, Paulina. Maniwala ka nga sa akin. Napatingin si Paulina sa mga mata ng binata at yumakap siya ng mahigpit dito. Paulina, sa ngayon ang isipin mo na lang ay malaya na tayo. Nakawala ka na sa impyernong kinasasadlakan mo. Napatingin pa si Paulina sa paligid at doon ay unti-unti rin niyang naramdaman na wala na siya sa bahay kung saan siya kinulong ng mahabang panahon. Hinawakan pa ni Anthony ang dalaga sa pisngi at tinitigan ito sa mata. Malaya na tayo, Paulina. At kahit na anong mangyari, hinding-hindi ka na masasaktan ni Tito Benji. Hindi ka na nakakulong at hinding-hindi na tayo magkakahiwalay. Pumatak ang mga luha ni Paulina dahil sa mga sinabi ng binata at unti-unti ring namutawi sa kanyang labi ang matamis na ngiti. Malaya na ako, Anthony. Ngumiti si Anthony at hinawi pa ang ilang hibla ng buhok ng dalaga. Malaya ka na, Paulina. Malaya na tayo. Sa labis na kagalakan na kanilang nararamdaman ay hinalikan ni Anthony si Paulina sa labi. Malalim ang halik na yon kung saan mas nararamdaman nila ang kapayapaan at kapanatagan sa kanilang mga puso. Humawak si Anthony sa baywang ng dalaga habang nananatiling magkalapat ang kanilang mga labi. Naramdaman na lang ni Paulina na isa-isang inaalis ng binata ang kanyang mga saplot. Walang ginawang pagpalag ang dalaga at handa siyang magpaubaya sa lalaking mahal niya. Nag-alis rin ng damit si Anthony at tinitigan sa mata ang dalaga. Hinahaplos niya pa ang pisngi nito. Paulina, sobrang mahal kita. Kita naman ang labis na galak sa mga mata ng dalaga hanggang sa mulingang maglapat ang kanilang mga labi. Pareho nilang binagsak ang mga katawan nila sa malambot na kama. At sa gabing yon ay nangyari ang isang mainit na kaganapan sa pagkita ng magkasintahan. Sa pangyayaring yon ay mas naipadama nila ang sinisigaw ng kanilang mga damdamin. Ang kanilang mga puso na nag-uumapaw ang pag-ibig para sa isa't isa. Anthony, hindi ba talaga ako pwedeng sumama? Nalulungkot na sabi ng dalagang si Paulina. Kasalukuyan namang nagbibihis ang binata. Lumapit siya sa dalaga at hinalikan pa ang kamay nito. Babe, mas mahihirapan tayo kung isasama pa kita. Babalik din naman ako kaagad. At oras na makabalik ako dito. Kasama ko na ang tatay mo. Magkikita na ulit kayo. Tapos, lalayo na tayo. Yung best friend ko nung high school, may trabaho siyang ino-offer sa akin sa Samar. Doon tayo magpupunta. Doon tayo maghahanap ng bagong tahanan. At sa magiging bago natin tahanan, doon tayo bubuo ng masayang pamilya. Matipid na ngumiti si Paulina at hinalikan pa nga siya sa labi ng binata. Sige na, aalis na ako. Huwag ka munang lalabas ng bahay ha. Delikado at baka matuntun tayo dito ni Tito Benji. Tumango naman ang dalaga. Anthony, mag-iingat ka. Ngumiti lang si Anthony at lumabas na nga siya ng bahay. Bago pa makaalis si Anthony, ay nakita niya pa nga ang dalaga na nakasilip sa bintana at kumakaway pa ito sa kanya.
Napangiti na lang si Anthony at dala niya sa kanyang pag-alis ang kasiyahan sa kanyang puso. Sa araw kasi na yon ay babalik siya sa probinsya nila Paulina kung nasaan ang ama nito na si Tatay Pasio. Susunduin niya ito doon at sama-sama nilang lilisanin ang Maynila. Handa na si Anthony para sa panibagong yugto ng kanilang mga buhay. Ang panibagong yugto kung saan malaya silang maipadama ang kanilang matamis na pagmamahalan. Katulad ng pinangako ni Anthony ay sinundungan nito ang ama ng dalaga na si Tatay Pasio. Nasasabik na ako makita ang anak ko. Sambit ni Tatay Pasio habang sila ay nakasakay sa bus at bumabiyahe papuntang Maynila. Tatay Pasio, maging si Paulina nasasabik na rin po kayo makita. Sa katunayan, gusto niya nga pong sumama sa pagsundo sa inyo pero sinabi kong ako nang bahala sa lahat. Ilang saglit na lang po, magkikita na kayo ni Paulina. At hindi na rin po kayo magkakalayo pa ulit. Inabot na rin ng gabi sa daan sina Tatay Pasio at Anthony. 8:00 na ng gabi nang makarating sila sa apartment kung saan nag-aantay ang dalagang si Paulina. Pero imbis na si Paulina ang kanilang makita, ay ang kaibigan ni si Albert ang sumalubong sa kanila. Albert? Anong nangyari dito? Nasaan si Paulina? Halata ang labis na pag-aalala sa pananalita ni Anthony. Nagbuntong hininga si Albert. Anthony, kanina pa kita tinatawagan. Si Paulina kasi, natuntun dito ng anak ng Tito Benji mo. Dinala ng mga pulis si Paulina sa presinto. Labis na nanlumo si Anthony sa kanyang nalaman. Maging si Tatay Pasio ay ganun din ang nararamdaman. Tulala at halata ang pangmumugto ng mga mata ng dalagang si Paulina doon sa kulungan sa presinto. Sa mga oras na yon ay tila napagod na rin ang dalaga sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Pakiramdam niya ay gusto na niyang sumuko at hayaan na lang kung saan siya dalhin ng tadhana. Paulina Madrigal, may bisita ka. Sambit ng isang police officer na naroon sa presinto. Hindi na hinayaan pa ng pulis si Paulina na makalabas ng selda. Pagkos ay pinalapit na lang niya ang mga taong gustong kumausap dito. Sa pagitan ng rehas na bakal ay nakita ng dalaga ang dalawang tao. Ito ay walang iba kundi sina Tatay Pasio at Anthony. Kusang dumaloy ang mga luha ni Paulina. Tay, maging si Tatay Pasio ay hindi na rin napigilan ng kanyang mga pagluha. Anak, ano nangyari? Matipid na ngumiti ang dalaga. Tay, huwag niyo na po munang isipin yun sa ngayon. Ang mahalaga po, nakita ko na po ulit kayo. Ang tagal na panahon ko pong pinagdasal magkita ulit tayo. Hindi man naging maayos ang lahat sa pagkikita natin. Masaya pa rin po ako na nakita kita, Tay. Mahigpit ang pagkakahawak ni Tatay Pasio sa kamay ng dalaga. Anak, umuwi na tayo sa atin. Umalis na tayo dito. Doon ka na lang ulit sa probinsya. Maayos naman ang buhay natin doon, di ba? Magsisikap ako. Tapos katulad ng hiling mo sa akin nung huli magkausap tayo. Gagawa ako ng paraan para makabalik ka sa pag-aaral. Di ba gusto mo maging professional chef? Gagawa tayo ng paraan, anak, para matupad lahat ng yun. Basta umuwi na tayo sa atin. Tumingin ang dalaga sa mga mata ng kanyang ama. Tay, maging ako man, gusto ring umuwi na sa atin sa probinsya. Pero alam naman natin na hindi pwede, di ba? Kasi si Ninong Benji ang makakalaban natin. Tingnan mo ang nangyari. Pinilit ko pong lumaban pero ito ang kinabagsakan ko. Sa ngayon, masaya na akong makita na maayos ang kalagayan nyo. Tay, ipangako mo sa akin na hindi nyo pababayaan ang sarili nyo. Lalo pa ngang napahagulgol sa pag-iyak si Tatay Pasio. Doon ay nagawa na ring lumapit ni Anthony sa dalaga na kasalukuyan na ring umiiyak. Paulina, makinig ka nga sa akin mabuti. Hindi tayo susuko. Pangako, gagawa ako ng paraan para makalabas ka dito. Sumagot naman ang dalaga. Pero Anthony, alam naman nating pareho na hindi madaling kalaban si Ninong Benji.
Natatakot ako na baka pati ikaw idabay niya sa galit niya sa akin. Mas mabuti siguro na hayaan mo na lang ako dito. Sa ganong paraan, baka tumigil na rin si Ninong Benji. Si tatay, ibalik mo na lang sa probinsya. Mas magiging tahimik ang buhay niya doon, Anthony. Ikaw naman, bumalik ka na rin sa trabaho. Huwag mo na akong isipin dito. Mas mabuti na nga itong kinalalagyan ko, di ba? Mas mabuti nang nakakulong ako dito kaysa sa hawak ni Ninong Benji ang buhay ko. Anthony, mas nasa maayos na akong kalagayan ngayon. Umiling naman si Anthony habang patuloy sa pag-iyak. Hindi mo dapat sinasabi yan, Paulina. Hindi ka dapat sumusuko. Kasi di ba mahal mo ko? Kung totoong minahal mo ko, hindi ka susuko. Lalaban ka para sa akin. Lalaban tayong pareho. Wala ka namang kasalanan eh. Si Tito Benji ang totoong masama at hindi ikaw, Paulina. Biktima lang tayo ng kasakiman nila. Pero maniwala ka sa akin. May awa ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Mahirap man ang buhay pero lalabas pa rin ang katotohanan. At oras na mangyari yun, makakalaya ka na. At magiging malaya na tayo magsama. Pakiusap, Paulina. Huwag ka namang sumuko. Samahan mo naman akong lumaban. Napahagulgol sa pag-iyak si Paulina at yumakap siya na mahigpit kay Anthony na may rehas na namamagitan sa kanila. Muli ay si Anthony ang naging dahilan para magkaroon ng lakas ng loob ang dalaga. Lakas ng loob para lumaban at para maipagpatuloy ang kanilang matamis na pagmamahalan. Doon sa ospital ay nakaupo lang ang mga magulang ni Anthony na sina Alma at Romeo. Sila ang kasama ni Benji habang nagpapagaling ito doon sa ospital matapos nga siyang masaksak ng dalagang si Paulina. Ilang saglit nga lang ay napatayo sila nang makita nilang dumating na doon ang binata nilang anak na si Anthony. Hindi napigilan ni Alma ang magalit sa binata. Sa galit nito ay nasampal pa nga niya si Anthony. Pinigilan naman ni Romeo ang kanyang asawa. Alma, tama na yan. Hindi ito ang oras para magkagulo tayo. Hindi naman nagpaawat si Alma. Anthony, anong pumasok dyan sa isip mo para gawin ang bagay na yun sa Tito Benji mo? Hindi ka na nahiya. Hindi mo man lang naisip ang mga naitulong niya sa'yo. Napayuko lang si Anthony at isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Nagpatuloy naman ang galit ni Alma. Dahil lang sa babaeng yun, tatalikuran mo ang Tito Benji mo? Hindi mo ba nakita? Kamuntikan na niya mapatay ang Tito Benji mo. Tapos ano? Siya pa ang tinulungan mo? Sumagot naman si Anthony. Ma, hindi niyo po alam ang buong kwento. Sinasaktan po ni Tito Benji si Paulina. Lalo pa ngang nagalit si Alma. Wala tayong pakialam sa ginagawa ng tiyuhin mo sa Paulina na yun. Tandaan mo na nakikitira ka lang sa bahay nila. Muling sumagot si Anthony. Ma, hindi po kung sinong babae lang si Paulina. Mahal ko po siya. At hindi ko po hahayaan na patuloy siyang sasaktan ni Tito Benji. Tumingin si Alma ng seryoso sa kanyang anak. Nagpunta ka dito sa Maynila dahil may pangarap ka sa buhay. May pangarap ka sa amin ng pamilya mo. Tapos ano? Kakalimutan mo ang lahat dahil lang sa babaeng yun? Hindi mo ba naisip ang mga sakripisyong ginawa namin para sa'yo? Muling nagbuntong hininga ang binata. Ma, naiintindihan ko po kayo. Pero ako po ang hindi nyo maintindihan eh. Sa palagay nyo po ba, ginusto ko talaga na masaktan si Tito Benji? Kung hindi po yun ginawa ni Paulina, baka po pinaglalamayan nyo na po ako ngayon. Saglit na napatigil si Alma pero nagpumilit pa rin siya sa kanyang pagkakaintindi. Anthony, hindi ko problema kung ginusto mo o hindi na masaktan ng Tito Benji mo. Pero sa ngayon, gusto ko na humingi ka ng tawad sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Anthony, bagkos ay natahimik lang siya. Hinaplos naman ng kanyang tatay ang likuran niya. Anak, sige na.
Pumasok ka na doon sa loob. Kausapin mo ang Tito Benji mo. Nasisiguro kong mapapatawad ka niya sa mga nagawa mo. Napayuko na lamang si Anthony. Huminga siya ng malalim at lumakad nga papunta sa kwarto ng ospital kung nasaan ang kanyang tiyuhin na si Benji. Naabutan ng binata na gising ang dating kapitan. Saglit naman na napatigil si Benji nang makita niya ang kanyang pamangkin. Anthony, ano ang ginagawa mo dito? Saglit pa na nagbuntong hininga si Anthony bago nagsalita. Hindi ko po alam kung ako po ba talaga ang karapat-dapat na humingi ng tawad sa inyo. Sa lahat ng kahiyupan na ginawa mo kay Paulina. Magpapakumbaba ako sa pagkakataon na to. Patawad, Tito Benji. Patawad sa nagawa ko. Hindi pa nga naiwasan ni Anthony na dumaloy ang kanyang mga luha. Tito Benji, bigyan mo naman kami ng kalayaan ni Paulina. Kahit hindi na para sa akin. Kahit para sa kanila na lang mag-ama. Magkaroon naman kayo ng kaunting konsensya. Hanggang sa pumasok doon ang panganay na anak ni Benji na si Jimmy. Narinig pa nito ang ilang sinabi ng binata. Konsensya? Anthony, ikaw ba nakonsensya sa ginawa niyo sa tatay ko? Kamuntikan siya mamatay dahil sa pagiging traidor mo. Pinahid ni Anthony ang kanyang mga luha at tumingin siya ng seryoso sa kanyang nakatatandang pinsan. Kuya Jimmy, alam kong hindi ka inosente. Alam kong alam mo ang kahayupan na ginagawa ng tatay mo. Ngayon sabihin mo sa akin, sino sa atin ang dapat makonsensya? Naging matalim pa nga ang tingin ni Jamie sa binata. Matuto kang ang rumespeto sa pamilyang tumutulong sa inyo. Wala kang utang na loob, Anthony. Lumapit pa nga si Anthony sa kanyang pinsan. Alam ko ang lahat, Kuya Jimmy. Alam ko ang buong pagkatao mo. Ginawa mo rin ang kababuyan kay Paulina na katulad ng ginagawa ng tatay mo. Tapos gusto mong rumespeto ako sa iyo? Hindi ko alam kung saan ba ako huhugot ng dahilan para irespeto ang mga taong kagaya nyo. Lalakad na sana palabas si Anthony nang magsalita si Jimmy. Itikom mo na lang ang bibig mo, Anthony. Tatakbo akong konsehal sa darating na eleksyon. At ayaw kong makasira ang pangyayaring ito sa pagpasok ko sa politika. Dahil kung hindi, sisiguruhin kong hindi mo na makikita si Paulina ng buhay. Tumango si Anthony. Gagawin ko, Kuya Jim. Tatahimik ako. Sa totoo lang, napakaswerte ng pamilya nyo. Dahil sa pera na meron kayo, kaya nyong takasan ang mga pagkakasala nyo. Maswerte kayo dahil kayang-kaya nyong paikutin ang batas na kaming umaasa sa inyo ang nagiging dehado. Hayaan mo. Makakaasa ka sa pakiusap mo sa akin. Pinahid ni Anthony ang kanyang mga luha at lumakad na nga siya palabas ng kwarto. Ma, nasaan po si Papa? Pakisabi na lang po sa kanya na umalis na ako. Sambit ni Anthony sa kanyang nanay na si Alma. Hinatid pa kasi ni Anthony ang kanyang mga magulang doon sa bahay ng kanyang Tito Benji dahil nga doon pansamantalang mananatili ang mga ito habang naroon sila sa Maynila. Yumakap pa si Anthony sa kanyang nanay bago lumakad paalis. Pero bago pa makalabas ng gate ang binata ay nakita niya doon sa bakuran ng ama niyang si Romeo. Pa, nandito po pala kayo. Ano pong ginagawa niyo dito? Matipid na ngumiti ang ama ng binata. Anak, pasensya ka na ha. Pasensya ka na kung hindi ka namin magawang kampihan ng mama mo. Nagbuntong hininga si Anthony at naupo pa sa tabi nito. Pa, wag niyo na pong isipin yun. Kalimutan na lang po natin ang nangyari. Sa mga susunod na araw, sasama na po ako sa inyo pabalik ng Santa Lucia. Baka doon na lang po ako maghanap ng bagong trabaho. Muling nagsalita si Romeo. Anak, sa totoo lang, naiintindihan ko rin naman ang mama mo kung bakit nasabi niya sa iyo ang mga bagay na yun kanina. Napakunot ang noo ni Anthony. Pa? Ano pong ibig niyong sabihin? Sumagot naman si Romeo. Anthony, sobrang naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Katulad nga ng sinabi mo,
Mahal mo si Paulina. Kaya hindi ganun kadali para sa'yo na matanggap na sinasaktan siya ng Tito Benji mo. Hindi madaling matanggap na malaman mong binababoy ng ibang pagkatao ng taong mahal mo. Lalo pa ngang nagtaka ang binata nang makita ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Pa, hindi po kita maintindihan. Ano po bang sinasabi niyo? Sumagot naman si Romeo. Anak, maging ako man, naghahangad rin ng katarungan. Pero wala naman tayong magagawa kundi ang sumunod sa kanila. Kasi sila ang tumutulong sa atin. At ang pagtulong nila sa atin ay parang naging pag-aari na nila tayo. Noong bata pa kayo ng kapatid mo, nagkaroon tayo ng malaking pagkakautang sa pamilya ng Tito Benji mo. Natatandaan mo? Noong panahon na kailangan ka maoperahan matapos na aksidente mahulog ka sa hagdan? Sa takot namin ng mama mo na mawala ka sa amin, handa kaming gawin ang lahat. Tinulungan tayo ng Tito Benji mo. At ang kapalit nun, magiging alipin ng mama mo sa kanila ng 1 taon. Doon ay dumaloy na rin ang luha ni Anthony nang maramdaman kung saan patungo ang sinasabi ng kanyang ama. Anthony, katulad ng ginawa niya kay Paulina, ginawa niya rin ang kababuyan sa mama mo. Nagmakaawa ko na ibalik na sa atin ang mama mo. Pero hindi pa sila pumayag noong una. Hanggang sa tumakas si Alma para makauwi sa atin sa probinsya. At sa pagkakataong yun, kahit paano hinayaan na nila tayo. Kaya nga ganun na lang kami katakot sa Tito Benji mo. Kasi kayang-kaya niya tayong pabagsakin. Anak, patawad kung hindi kita magawang kampihan sa pagkakataon na ito. Doon ay pilit na pinipigil ni Anthony ang kanyang mga paghikbi dahil sa bagay na kanyang nalaman. Pa, bakit hindi niyo po sinabi sa akin ang tungkol dyan? Sumagot naman si Romeo. Pasensya na anak. Sadyang gusto lang namin kalimutan ang lahat. Hanggang sa dumating na rin doon ang kanyang ina na si Alma. Anthony, akala ko ba nakaalis ka na? Hindi na natapos pa ni Alma ang kanyang sasabihin nang bigla siyang niyakap ng kanyang panganay na anak na kasalukuyang umiiyak. Tila nakuha na rin naman ng ina kung bakit ito biglang yumakap sa kanya. Hanggang sa naramdaman na lang din ni Alma ang pagdaloy ng kanyang mga luha. Tatay Pasyo, bumili po ako ng pagkain. Magtanghalian na po muna tayo tapos mamaya magpupunta po ulit tayo kay Paulina sa presinto. Sambit ni Anthony sa ama ni Paulina. Doon kasi sa apartment pansamantalang tumuloy si Tatay Pasyo at kasama niya nga doon ang binatang si Anthony. Naupo naman si Tatay Pasyo at sumabay nga sa binata sa hapagkainan. Anthony, siguro mas mabuting sa bus terminal mo na lang ako ihatid. Napakunot ang noo ni Anthony sa kanyang narinig. Pero bakit po Tatay Pasyo? Nagbuntong hininga si Tatay Pasyo. Hindi ko na kayang makita si Paulina na nasa kulungan. Pakiramdam ko, wala na tayong magagawa pa Anthony. Tumingin ang binata ng seryoso sa ama ni Paulina. Tatay Pasyo, hindi po dapat tayo sumuko. Dinipensahan lang po ni Paulina ang mga sarili na kaya niya nagawa ang bagay na yun. Sumagot naman si Tatay Pasyo. Anthony, makinig ka nga sa akin. Hindi naman tayo pinaniniwalaan ng otoridad. Mayaman na pamilya ang tiyuhin mo. Sino tayo para kampihan nila? Isa lang naman ang pag-asa para makalaya si Paulina. Kung makakapagpiyansa tayo, nakapagdesisyon na ako. Babalik ako sa probinsya. Magdodoble ang sikap ako para makaipon ng pera. Nang sa gayon, mapiyansahan ko ang anak ko. Anthony, yun na lang ang nakikita kong pag-asa. Matinding lungkot ang naramdaman ng binata. Ayaw niya man tanggapin ang sinasabi ni Tatay Pasyo, pero alam niyang may punto rin ang lahat ng sinabi nito. Alam niya na ang bagay na yon ang katotohanan. Katotohanan na hindi patas ang batas sa lipunan na kanilang kinabibilangan. Sige po Tatay Pasyo. Bukas ng umaga,
Ihahatid ko po kayo sa bus terminal. Huwag po kayo mag-alala. Katulad nyo, magdodoble rin po ako ng trabaho. Mag-iipon din po ako para tulungan po kayo mapiyansahan si Paulina. Matipid na ngumiti si Tatay Pasio. Maraming salamat, Anthony. Sa gabing yon ay inimpake na nga ni Tatay Pasio ang kanyang mga gamit. Ganon din naman si Anthony. Sinimulan na din niyang ayusin ang kanyang mga gamit dahil nagdesisyon na siyang sumama sa kanyang mga magulang na bumalik sa probinsya. Doon siya magtatrabaho para makaipon ng pera. Hindi man gustong iwanan ni Anthony ang kanyang kasintahan, pero unti-unti niyang tinanggap sa kanyang sarili na wala na rin siyang magagawa pa. Nang mga oras na yon ay makikita sa mga mata ng binata ang pangingilid ng kanyang mga luha, pero pilit pa rin niyang pinipigilan ang pagbagsak ng mga ito. Sa kasagsagan ng pag-iimpake ni Anthony ay narinig niya ang pagkatok sa pinto. Nang buksan niya ito ay bumungad sa kanya ang kaibigan niyang si Albert. Huminga ng malalim si Anthony. Paring Albert, pasensya ka na kung inabot na kami ng 1 linggo dito sa apartment niyo. Huwag ka mag-alala. Bukas ng umaga aalis na din kami. Sumagot naman si Albert. Pare, hindi naman ako nagpunta dito para paalisin ka. Sa katunayan, may tao kasing naghahanap sa iyo. Hanggang sa napatigil si Anthony nang makita niya ang kanilang boss sa opisina. Ito ay walang iba kundi si Attorney Mendoza. Attorney? Kayo po pala. Seryosong nagsalita ang abogado. Anthony, alam mo ba na pwede kitang kasuhan sa ginawa mong biglaan na lang na hindi pagpapakita sa opisina? Baka nakakalimutan mo na nakapirma ka ng 1 taong kontrata sa akin. Nagbuntong hininga ang binata at bahagya siyang napayuko. Attorney, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya na biglaang umalis sa opisina. Nagkaroon lang po kasi ako ng kaunting problema. Pasensya na po talaga. Huwag niyo na po sana akong kasuhan. Babalik po ako sa opisina at magte-turnover po na maayos. Nagbuntong hininga din si Attorney Mendoza. Anthony, nasabi na sa akin ni Albert ang lahat. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Hindi naman nakasagot ang binata. Anthony, tutulungan kita sa problema mo. Labis na natigilan si Anthony sa kanyang narinig at hindi na nga niya nagawa pang makapagsalita. Bagkus ay dumaloy na lang ng kusa ang kanyang mga luha. Muling nagbuntong hininga si Attorney Mendoza. Lumapit pa siya sa binata at niyakap pa ito. Sa palagay ko, pangalawang buhay ko na to. Kamuntikan na rin ako dun ha. Natatawang sabi ni Benji habang sila ay kumakain. Nang araw kasi na yon ay nakauwi na sa kanilang bahay ang dating barangay captain mula sa ospital. Isang simpleng pagdiriwang pa nga ang ginanap sa kanyang tahanan kung saan nagpunta ang kanyang mga kaibigan at ilang kaanak. Masayang nagkikwento si Benji sa kanyang mga karanasan. Mabuti na lang at maraming tao ang nagdasal para sa kaligtasan ko. Kaya ito, buhay na buhay pa rin ako. Ayaw pa yata akong tanggapin ni Lord sa langit. Kasunod niyon ay ang tawanan ng lahat ng bisita na naroon. Saglit naman na lumapit sa mesa ang ina ni Anthony na si Alma para maglagay ng pagkain. Bumulong pa sa kanya si Benji. Alma, kanina pa nauuhaw ang mga tao. Nasaan na ba mga alak na pinabili ko? Kahit kailan talaga, pakupad-kupad ka pa rin. Sumagot naman si Alma. Pasensya na Kuya Benji, ipapakuha ko na lang kay Romeo ang mga alak. Matapos niyon ay muling humarap si Benji sa mga bisita. At dahil nga nabuhay ulit ako, masaya ako kasi nabigyan ulit ako ng pagkakataon na makita maging konsehal itong panganay kong si Jimmy. Para sa kaalaman niyong lahat, tatakbo siya sa darating na eleksyon. At nasisiguro kong mananalo siya dahil sa dami ng taong nagbibigay ng suporta sa pamilya namin. Makikita na tuwang-tuwa ang maraming bisita dahil sa sinabi ng dating kapitan. Napangiti naman si Jimmy na kasalukuyang nakaakbay pa sa kanyang asawa. Pa, huwag naman po natin pangunahan. Ang mga tao rin naman ang magdedesisyon kung bibigyan nila ako ng pagkakataon na maglingkod sa kanila ng maganda katulad nung kapitan pa kayo ng barangay.
hanggang sa napatigil ang lahat nang makita ang pagdating ng isang tao. Seryoso itong tiningnan ni Jimmy. Anthony, dumating ka. Ang lakas din naman talaga ng loob mo na magpunta pa dito. Seryosong tumingin si Anthony sa mag-ama hanggang sa ngumiti siya sa mga ito. Kayo, ang lakas din naman talaga ng loob niyo na magsaya pa ng ganito. Matapos lahat ng ginawa niyo kay Paulina at sa pamilya ko. Sa galit ni Jimmy ay kinwelyuhan niya pa ang binata. Alam mo bang pwede kitang ipakulong sa binibintang mo sa amin? Baka gusto mo talagang samahan si Paulina sa kulungan habang buhay. Seryosong tumingin si Anthony sa mga mata ng kanyang pinsan. Hanggang sa nagdatingan na nga doon ang maraming pulis na kinabigla ng lahat ng bisita. Lumapit ang mga ito kay Benji at agad siyang nilagyan ng posa sa kamay. Benji de Guzman, inaaresto ka namin sa maraming kaso, katulad ng rape at pang-aabuso sa mga kababaihan. Umalma pa si Benji. Sandali lang, hindi nyo pwedeng gawin sa akin to. Tatawagan ko si Congressman. Sumagot naman ang isang pulis. Pasensya na pero si Congressman po mismo ang nagpapaaresto sa inyo. Lingid kasi sa kaalaman ni Benji ay lumabas din ang kaduwagan ng congressman na kanyang kinakapitan matapos na malaman nitong isang magaling na abogado ang bumangga sa kanilang partido at ito ay walang iba kundi ang boss at kaibigan ni Anthony na si Attorney Mendoza. Pumigil pa si Jimmy sa pag-aresto sa kanyang ama. Hoy, hindi nyo pwedeng gawin niya sa tatay ko. Hanggang sa napatigil siya nang bigla ring lagyan ng posas ang kanyang kamay. Jimmy de Guzman, inaaresto ka rin namin sa kasong rape na sinampa ng ilang kababaihan. Saglit pa nga na nagkagulo ang lahat pero wala na ring nagawa pa ang mag-ama nang damputin sila ng mga otoridad dahil na rin sa mga kasalanan na kanilang nagawa. Lumapit pa si Alma sa kanyang anak. Anthony, ano ba itong ginagawa mo? Pumigil naman si Romeo. Alma, hayaan na natin sila. Tumingin si Anthony ng seryoso sa kanyang ina. Ma, ngayon, nakuha niyo na po ang hustisya. Ilang segundo na natahimik si Alma hanggang sa pumatak na lang din ang kanyang mga luha at yumakap siya ng mahigpit sa kanyang anak. Doon ay tila nabunutan sila ng tinik dahil sa nangyari. Pakiramdam nila ay tuluyang naputol ang mga kadena sa kanilang mga paa na pumipigil sa kanilang mga kalayaan. Sa gabing yun ay tuluyang natapos ang kanilang pagiging alipin mula sa isang sakim na pamilya. Anthony, akin na yung mga gamit mo. Sasakay na kami sa bus. Sambit ng ama ni Anthony na si Romeo. Agad naman na binigay ng binata ang kanyang gamit sa kanyang ama. Pa, mauna na po kayo. May kakausapin lang po ako. Katulad ng sinabi ng binata ay sumakay na nga rin sa bus ang kanyang mga magulang. Lumakad si Anthony papunta sa isang tao na nakilala niya sa Maynila. Isang tao na hindi niya makakalimutan oras na makabalik na siya sa kanilang probinsya. Attorney Mendoza, maraming salamat po ulit. Ngumiti naman ang abogado na karga pa nga ang 2 taong gulang niyang anak. Paano? Pumunta ka na lang doon sa munisipyo nyo at nakausap ko na si Mayor Valdez. Siya mismo ang mag-aasikaso para makapagtrabaho ka doon sa kanya. Magpakabait ka doon ha. Binida pa naman kita masyado sa kaibigan kong yun. Sinabi ko na mabait at masipag kang empleyado. Bahagyang tumawa naman ang binata. Salamat po talaga ng marami, attorney. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Tumango naman si Attorney Mendoza. O basta kapag may problema, tumawag ka lang sa akin. Baka sa mga susunod na buwan, bumisita rin ako doon sa Santa Lucia. Gusto ko, ikaw ang magtutur sa amin ng asawa ko doon sa probinsya nyo. Sumagot naman ang binata. Wala pong problema, attorney. Gagawin po namin na parang piyesta ang pagbisita nyo sa amin. Natawa na lang din ang abogado. O sige na, aalis na yata ang bus. Baka maiwan ka pa. Hinihintay ka na doon ng mga kasama mo. Tumango naman si Anthony at lumakad na nga rin pasakay sa papaalis na bus. Sa pagsakay niya ay nandoon at nag-aantay ang kanyang mga magulang. Bukod doon ay naroon rin ang mag-ama na sila Paulina at Tatay Pasio.
Naupo si Anthony sa tabi ng kanyang kasintahan. "Bakit ang tagal mo, Anthony?" Sumagot naman ng binata. "Nagpaalam lang ako kay Attorney Mendoza." Ngumiti naman sa kanya si Paulina at hinalikan pa ito sa labi ng binata. Hanggang sa mga oras na yon ay umandar na nga ang kanilang sinasakyan na bus. Ang bus na magdadala sa kanila pauwi sa probinsya. Sa umagang yon ay tuluyan nga nilang nilisan ang kamay ni Laan na nagbigay man sa kanila ng mapait na karanasan ay maraming bagay naman silang napagtanto at natutunan. Doon na nga rin tumira sa probinsya nila Anthony ang kanyang kasintahan na si Paulina at kasama rin nito ang kanyang ama na si Tatay Pasio. Sa munisipalidad ng Santa Lucia nagtrabaho si Anthony dahil nga kaibigan ni Attorney Mendoza ang mayor na naroon. Habang nagtatrabaho si Anthony ay nag-aaral naman ang dalagang si Paulina. Si Anthony rin ang tumutulong sa dalaga nang sa gayon ay makatapos ito ng pag-aaral. Makikita sa magkasintahan ang kanilang matinding pagsisikap para magkaroon ng magandang kinabukasan. At makalipas nga lang ang ilang taon ay nagbunga rin ang kanilang mga sakripisyo. Nagkaroon ng kaunting handaan doon sa kanilang bahay nang makagraduate si Paulina. "Babe, congratulations! Paano ba yan? Graduate ka na." "Siguro naman, pwede na tayong magpakasal." Nakangiting sabi ni Anthony. Bahagyang natawa naman si Paulina. "Ikaw talaga? Hindi ka na makapag-antay. Papasok muna ako doon sa restaurant sa bayan na pag-aari ng professor ko. Sabi niya, malaki ang possibility na maging head chef ako doon pagdating ng panahon." Napakunot ang noo ni Anthony. "Huwag mong sabihin na hihintayin pa kita maging head chef bago tayo bumuo ng pamilya natin." Natawa naman si Paulina. "Wala naman akong sinabing ganun. Basta makapasok lang ako sa trabaho. Papayag na ako magpakasal tayo." Napangiti naman si Anthony at humalik pa nga siya sa kanyang kasintahan. Sa paglipas ng panahon ay unti-unti nga nilang nakikita ang magandang bunga ng kanilang mga pagsisikap. Dahilan na rin ito ng isang inspirasyon mula sa matamis nilang pagmamahalan. Mula sa payak na pamumuhay na kanilang nakasanayan ay ramdam pa rin nila ang masaya nilang pag-iibigan. Ang pag-iibigan na sinubok man ng maraming problema pero nanatiling matatag para sa masayang pagsasama. At dito natatapos ang kwento. Ako pong muli si Lucas Mariano at magandang gabi po.